Ang batang babae na ito ay nagtataglay ng napaka-espesyal na mga mata. Malinaw niyang makita ang lahat sa loob ng isang radius na 1 kilometro at maaari ring makita sa pamamagitan ng mga bagay. Ito ay lubos na nakikinabang para sa kanyang trabaho. Si Sarah ay isang senior empleyado sa kasino at ang kanyang trabaho ay upang malaman ang lahat ng mga manloloko. Ang babae ay lumubog ng isang maliit na tilad sa ilalim ng kanyang baso ng alak at ang dalawa sa kanila ay nagpaplano na manloko gamit ang mga kilos. Ang taong ito ay talagang nakatago ng isang card sa kanyang manggas. Tuwing nakilala ni Sarah ang isang customer ng pagdaraya, ipapaalam niya sa security guard sa pamamagitan ng kanyang radyo. Bigla napansin niya ang isang lalaki sa isang floral shirt na nagnanakaw ng isang chip mula sa player sa tabi niya. Tulad ng malapit na ilantad siya ni Sarah, isang tao sa isang puting suit ang dumating at umupo sa tabi ng magnanakaw. Napagtanto ni Sarah na ang dalawang ito ay talagang mga kasabwat kaya mabilis siyang tumawag sa seguridad. Pagkatapos ay lumakad siya at inilagay ang kanyang mga braso sa paligid ng dalawang lalaki upang bumili ng ilang oras. Sa sandaling iyon natuklasan ni Sarah na ang magnanakaw ay talagang kriminal na hinahanap ng pulisya. Sa pamamagitan ng isang gantimpala na 5 milyon na nanalo, tinawag niya ang security guard upang i-escort ang dalawang lalaki sa isang silid. Sa mas malapit na pag-iinspeksyon, nakita niya na ang balbas at buhok ng lalaki sa puting suit ay pekeng na nagpapatunay na hindi rin siya mabuting tao. Umalis si Sarah sa silid at ikinulong ang dalawa sa loob. Sa pag-iisip tungkol sa gantimpala na tatanggapin niya, hindi maiwasang mapangiti si Sarah. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Sarah ay ang tao sa suit na naaresto niya sa loob ay talagang anak na si Woo, ang pangulo ng isang nangungunang kumpanya. Ang dahilan na si Son Woo ay nakilala ang kanyang sarili bilang isang magnanakaw sa kasino ay dahil nais niyang malaman kung saan nanggaling ang kwintas na ito. Sapagkat ang kwintas na iyon ay nasa loob ng 20 taon at isang regalo sa kaarawan mula sa tatay ni anak Woo sa kanyang ina. Ang kwintas ay tinawag na luha ng reyna. Matapos isuot ito, ang ina ni Son Woo ay brutal na pinatay. Malaki pa ang pumatay at kung saan ang kwintas ng kwintas ay nanatiling hindi alam. Gayunpaman, hanggang sa kamakailan lamang nang ang luha ng queen ay muling nabuhay sa isang auction, ang anak na si Woo ay nakilala ang kanyang sarili at nag-snook sa auction, nagbabalak na mag-imbestiga sa lihim na nagbebenta ng kwintas. Sa hindi inaasahan, siya ay natuklasan ng isang bodyguard at napapalibutan. Tinanggal ni Son Woo ang maskara ng balat ng tao sa kanyang mukha at sumugod sa labanan. Kahit na siya ang bunsong pangulo ng kumpanya, ang kanyang malapit na mga kasanayan sa labanan ay mahusay. Sa pamamagitan lamang ng ilang mga pangunahing galaw, pinamamahalaang ni Son Woo na talunin ang lahat ng mga gwardya sa seguridad sa kanyang paraan. Matagumpay siyang nakarating sa lihim na silid ng imbakan ng dokumento. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang anumang impormasyon tungkol sa taong auctioning off sa kwintas. Noon lang narinig niya ang mga yapak. Mabilis na nagtago si Son Woo sa likuran ng isang gabinete, ngunit natuklasan siya ng isang kaibig-ibig na aso. Ito ay marahil dahil ang anak na si Woo ay nagustuhan ng mga aso mula nang isilang. Ang puppy ay patuloy na tumatalon sa kanya. Sa mga pagpipilian, kailangang ibunyag ng anak na si Woo ang kanyang sarili at tanungin ang babae na nagbebenta ng kwintas. Sa sandaling iyon, ang tuta ay tumalon muli sa kanya at ang may-ari nito ay nagmadali upang yakapin ito. Gayunpaman, lihim siyang kumukuha ng baril. Pagkatapos itinuro niya ito ng diretso sa ulo ni Son Woo, handa nang mag-shoot ng walang pag-aatubili. Ito ay nahanap na ang anak na si Woo ay natagpuan na ang baril sa drawer at tinanggal ang lahat ng mga bala. Nanunood ng nakatutuwang aso na tumatakbo sa harap niya at nakita ang nag-aalala na ekspresyon ng babae na dama ni Son Woo na natuklasan niya ang katotohanan. Nang dumating ang mga subordinate ng babae, nahanap nila ang kanilang boss na nakatali sa isang upuan. Matapos makatakas ang anak na si Woo mula sa auction house, hindi niya mahanap ang kanyang sasakyan. Nang makita na malapit ng mahuli, kailangan niyang kumuha ng isang kulay rosas na dekoryenteng motorsiklo upang makatakas. Kaya mayroong isa pang tao sa karamihan na hinahabol siya. Ang taong iyon ay si Sarah dahil ang pink na motorsiklo ay pag-aari niya.
Ngunit sinamantala ng anak na si Wo ang bilis ng dekoryenteng motorsiklo upang pansamantalang lumipat ng mga daanan at matagumpay na makatakas. Pagkaraan pinuntahan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Jin Mo na parehong abogado at isang mahusay na hacker. Mula sa kwelyo ng aso pinamamahalaang ng anak na si Wo ang bodega ng luha ng reyna. Kung ang magnanakaw ay nais ng pulisya si Sian Wu ay kailangang magtanong tungkol sa pinagmulan ng kwintas sa lalong madaling panahon. Gayunpaman sinabi ng magnanakaw na kailangan niyang makatakas muna pagkatapos ay magbubunyag siya ng anuman. Kaya tinawag ni Sun Wu si Jin Mo upang simulan ang susunod na bahagi ng kanilang plano. Samantala nakatayo si Sarah sa labas handa ng tawagan ang pulisya upang gawin ang pag-aresto. Bigla napansin niya ang isang tao sa likod ng isang haligi na tila inaatake. Mabilis na tumakbo si Sarah upang tumulong ngunit natagpuan na walang sino mang pumalo sa kanya. Gayunpaman ang lalaki ay mukhang parang nakakita siya ng isang halimaw. Sa wakas nagpatuloy siya sa pagpunta sa mga kumbulsyon sa lupa. Ito ay lumiliko na ang lahat ng ito ay nakadirekta at kumilos ni Jin Mo na may layunin na bigyan ang anak na si Wo at ang oras ng magnanakaw upang makatakas. Nagpanggap si Jin Mo na malabo upang bilhin ang mga ito ng karagdagang oras. Nang makita siya ni Sarah na nakahiga ng walang malay paulit-ulit niyang sinampal ang kanyang mukha. Sa wakas ay hindi makaya ni Jin Mo ngunit mabawi ang kamalayan. Pagkatapos ay sadyang sinabi niya ang ilang mga random na salita at tumayo at tumakbo palayo iniwan si Sarah na may nakakagulat na ekspresyon. Noon lamang niya napagtanto na ang dalawang lalaki na nahuli niya ay nakatakas na. Kaya ginamit ni Sarah ang kanyang lakas upang mahanap ang dalawang tao sa dulo ng pasilyo na tinawag ang seguridad upang habulin sila kaagad. Sa lalong madaling panahon na ang lahat ng paglabas ay naharang. Sa wakas ang anak na si Wo at ang magnanakaw ay walang pagpipilian kundi ang tumakas sa rooftop kung saan mahina ang ipinagtanggol. Sinakop ng anak na si Wo ang magnanakaw na may pagtapon sa kanyang balikat. Ang sakit mula sa pagbugbog ay napakahusay na ang magnanakaw sa wakas ay nagkumpisal na nagsasabing ang kwintas ay ninakaw mula sa bahay ng isang babaeng artista. Sa sandaling iyon kinuha din ni Sarah ang mga security guard kasama niya doon. Kinuha ni Sun Wo ang jacket ng magnanakaw at naghanda na tumalon mula sa gusali. Sa isang gulat ang magnanakaw ay natakot at mabilis na tinanggal ang kanyang jacket. Nakita ni Sian Wu na ang magnanakaw ay walang silbi kaya tumalon siya sa kanyang sarili. Ang jump na ito ay natakot kay Sarah at ang mga bodyguard ngunit nang magmadali silang tumingin nakita nila na ligtas na nakarating si Sian Wu sa isang truck ng basura. Pagkatapos ng trabaho nakipagpulong si Sarah kay Nahi upang magreklamo na ang 10 milyong nanalo ng gantimpala na kanyang pangangaso ay dumulas sa kanyang mga daliri. Ang isa sa mga magnanakaw ay nakatakas at ang kapitan ng seguridad ay kumuha ng kredito para mahuli ang isa pa. Habang pinapaginhawa ni Nahi si Sarah bigla niyang napansin ang kanyang nawawalang helmet. Kahit na ang kanyang minamahal na scooter ay sa wakas ay bumalik wala na ang kanyang helmet. Naisip ni Sarah at napagtanto na ang taong nakasakay sa kanyang scooter ay tila pareho na tumalon mula sa gusali at nakatakas. At ang pangunahing driver ng truck ng basura ay kasalukuyang nakasuot ng helmet kaya hinuhulaan ni Sarah ang magnanakaw ay nasa truck na iyon. Nais ni Sarah na maibalik ang 5 milyon niya kaya wala nang sinabi si Sarah at agad na hinabol ang kotse. Sa kanyang matalim na mga mata at pambihirang mga kasanayan sa pagmamasid malinaw na nakita ni Sarah ang plaka ng lisensya at umakyat sa pinakamataas na punto ng vantage kung saan nakikita ang isang panoramak na pagtingin sa buong lungsod. Mabilis niyang nalaman ang sasakyan at sa lalong madaling panahon nakita niya si Sian Wu na nagbihis ng itim ay bumagsak sa bahay ng isang tao. Habang tinawag niya agad ang pulisya ang mga mata ni Sarah ay nakalock kay Sian Wu at ang kama na may dugo sa loob ng bahay. Si Sian Wu ay nasira sa bahay ng babaeng artista na kung saan ang kwintas ay ninakaw. Maliwanag na ang isang pagpatay ay nangyari doon. Tulad ng napagtanto ni Sian Wu na may mali at malapit nang umalis dumating ang pulisya at ipinahayag sa kanya ang punong sospek. Sa kabutihang palad si Sian Wu ay nakarating lamang sa eksena kaya walang sapat na oras para sa kanya na nakagawa ng krimen at walang katibayan na nag-uugnay sa kanya dito.
Siya ay pinakawalan inilagay sa ilalim ng isang restraining order at sinabihan na makipagtulungan sa investigasyon anumang oras. Matapos basahin ang mga pahayagan na tuklasan ni Sara na ang pinapanood niya ay sa katunayan ang bunsong pangulo na si Sian Woo. Ngayon nagsimulang ikinalulungkot ni Sara ang kanyang mga aksyon, nag-aalala na baka magkaroon siya ng problema. Nang sumunod na araw nagmamadali siyang hanapin si Nahi upang talakayin ang isang plano. Nagtataka siya kung dapat ba siyang magulat sa pulisya na nakilala niya ang tunay na sospek na patunayan si Sian Woo. Gayunpaman pinayuhan siya ni Nahi na huwag pansinin siya. Sa sandaling iyon nakatanggap si Nahi ng isang tawag mula sa Housing Authority. Hiniling ng Panginoong May Lupa na lumipat siya kaagad na nangangako upang mabayaran ang kanyang doble ang napagkasunduang halaga ng kabayaran. Matapos magtanong ng paulit-ulit alam ni Nahi na ang may-ari ng lupa ay nanirahan sa ikalawang palapag kaya't galit na galit si Sara hanggang sa ikalawang palapag upang harapin ang may-ari ng lupa. Ito ay naging ang may-ari ng lupa ay walang iba kundi si Pangulong Sian Woo. Naririnig ang agresibong kumakatok sa labas, pinili ni Sian Woo upang maiwasan siya na iniwan ang kanyang matalik na kaibigan na si Jin Mo upang harapin ito. Sa sandaling pumasok si Sara sa pintuan nagsimula siyang magsalita ng hindi tumitigil na sinasabi na kahit na ang Panginoong May Lupa ay hindi maaaring abusuhin ang kanilang mga karapatan sa privacy at ang pera ay hindi lahat ng kapangyarihan. Sa pinakadulo ang mga pagsisikap ni Nahi ay hindi masasayang. Sa sandaling iyon lumabas si Sian Woo na nagngangalit sa galit ni Sara. Kaya binyantaan niya si Sian Woo sa pamamagitan ng pagdala ng insidente sa kasino dahil ang kaso ng sospek ay hindi nalutas. Kung natuklasan ang kanyang disguise magiging mas mahirap. Pagkatapos ay inihayag ni Sara kung ano ang nakita niya sa gabi ng pagpatay, isang kaina-hinalang karakter na nagdrag ng isang malaking malita. Maaari itong maging isang mahalagang palatandaan upang matulungan ang Sian Woo motivated. Kalaunan ang magkabilang panig ay nakarating sa isang kasunduan. Pumayag si Sian Woo na huwag ibalik ang shop at nagpasya si Sara na tulungan siyang hanapin ang tunay na pumatay at patunayan ang kanyang pagiging walang kasalanan. Nang marinig ni Sian Woo na nakikita ni Sara ang mga bagay na malinaw mula sa isang distansya, isang ideya ang nagsimulang bumuo sa kanyang isip. Alam ni Sara na hindi madaling maniwala si Sian Woo na makikita niya mula sa malayong distansya na tulad nito mula nang siya ay ipinanganak. Kaya't sinabi ni Sara na nakita niya sa pamamagitan ng dingding at nakita ang isang tao na nagdrag ng malita palayo. Nakita ni Sara na nagsasalita ng may kumpiyansa. Sinundan siya ni Sian Woo ng hinala. Gusto niyang makita kung ano ang sinusubukan na gawin ni Sara. Sa hindi inaasahan siya ay pinangunahan sa isang patay na pagtatapos. Si Sian Woo ay biglang walang lakas at malapit ng magmaneho. Hindi naniniwala si Sara na may nakita siyang mali. Matapos niyang maingat na naobserbahan ang lugar, nakita niya ang isang kamera ng ilang daang metro ang layo. Salamat sa profesionalismo ng genius hacker na si Jin Mo nakukuha nila ang footage ng video. Sapat na mayroong isang tao na may malaking malita na naglalakad sa direksyon na inilarawan ni Sara. Kalaunan ay pumasok ang lalaki sa eskinita at nagtungo papunta sa lungsod. Nag-zoom in sila sa plaka ng lisensya upang mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa kotse. Mabilis na sinubaybayan ni Jin Mo ang mga detalye ng sospek na sinimulan ni Sian Woo na tingnan si Sara sa isang bagong ilaw. Ngunit matapos malaman ang impormasyon ng sospek, iniwan siya ng dalawa at nagpunta upang mag-imbestiga. Si Sara ay hindi dapat mapalampas. Pumunta siya sa booth ng telepono upang tawagan at iulat ang mahalagang clue na ito sa pulisya ng Gwangi, ang kanyang malapit na kapatid. Tulad ng natapos niya ang tawag, bumalik si Sian Woo. Ito ay sa payo ni Jin Mo na pagtanto niya na ang tulong ni Sara ay maaaring makatipid sa kanila ng maraming oras, kaya tumalikod siya. Sa makatuwid nagpasya si Sian Woo na umarkila kay Sara bilang isang katulong sa detective. Kaya ang trio ng mga detektibo ay opisyal na nabuo. Ang kanilang unang hakbang ay upang mahanap ang manager ng pinatay na artista ng babae. Tulad ng inaasahan, agad na nakilala ng manager ang lalaki sa larawan na kinikilala siya bilang isang taong nagstalking ng artist ng babae sa loob ng kaunting oras. Gayunpaman ang manager ay walang alam tungkol sa kwintas. Pagkatapos ay sinubaybayan nila ang taong nagtatrabaho sa babaeng artista na pinakamahaba.
Nabanggit niya na ang kwintas ay malamang na isang regalo mula sa kasintahan ng artist kahit na hindi niya alam ang eksaktong pagkakakilanlan ng kasintahan. Ang alam niya ay ang mag-asawa ay madalas na isang nightclub sa Gangnam. Gamit ang tingga na ito nagpasya sina Sarah at Sian-woo na magbihis ng hindi pangkaraniwang at lumusot sa club. Personal na nafasen ni Sian-woo ang mamahaling kwintas sa paligid ng leeg ni Sarah. Gumawa sila ng isang plano at ang susunod na hakbang ay maghintay para sa mga resulta. Sa nightclub sa oras na ito ang batang babae na gumawa ng mayamang lalaki na si Taejin ay hindi nasisiyahan sa kanyang mga salita ay malapit ng matalo sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga kahilingan ang karamihan ng tao sa paligid nila ay nanatiling walang malasakit. Ang kanilang saloobin ay kahit na sila ay nanonood ng isang pagganap. Sa sandaling ito si Sarah na nakatayo sa kabilang linya ay hindi na makatayo. Nagmarcha siya ng diretso kay Taejin at itinapon ang isang balde ng yelo sa kanyang ulo pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-iwas sa kanya ng walang tigil. Sa hindi inaasahan na tagpuan ni Taejin ang kanyang sarili na naiintriga sa malakas na pagkatao ni Sarah. Hindi niya sinasadyang pinukaw ang kanyang pagnanais na lupigin siya. Sinimulan ni Taejin na molest si Sarah. Sinubukan ni Sarah na umalis ngunit tumigil. Nakita niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa napakahalagang sandali bumagsak siya. Si Taejin ay talagang hinimok ng baliw ni Sarah. Naubusan si Sarah ngunit bumagsak sa isang tao. Ito ay Sian-woo sa isang sariwang bagong suit. Ito ay naging si Jinmo ay nanunood at nakita si Sarah na nasa panganib kaya ipinagbigay alam niya sa Sian-woo. Ngunit mayroong isang tao na nagbabantay sa pintuan at ang mga normal na tao ay hindi maaaring pumasok. Kinuha nito si Sian-woo upang baguhin ang kanyang mga damit bago siya makapasok at mabilis na ilayo si Sarah. Nang umalis sila tiningnan ni Sarah si Sian-woo na mahal na lumapit ng mas malapit. Kinakabahan si Sian-woo at tila inaasahan ang isang bagay ngunit tinanong siya ni Sarah kung ano ang iniisip niya. Ito ay nakita na si Sarah ay nakakita ng isang tao na lihim na nag-film sa likuran niya mula sa mga mata ni Sian-woo. Hinawakan niya siya ng mahigpit at ipinagbigay alam sa kanya ang kanyang pagtuklas. Ngunit pagkatapos ng pag-obserba ng ilang sandali hindi maaaring makita ng Sian-woo ang sinumang kainahinala. Nakakakita kung gaano nabalisa si Sarah walang pagpipilian si Sian-woo kundi pigilan siya. Pagkatapos ay pinunit niya ang damit na may maskara. Sapat na mayroong isang nakatagong kamera. Ang taong may maskara ay nais na tumakas ngunit na trip ni Sarah. Matapos tanggalin ang maskara na pagtanto nila na ito ang manager at ito ay napaka-propesyonal na kagamitan. Sa unang sulyap mukhang isang nakagawian na kriminal. Matapos mapilit inamin niya na siya ay tinuruan ng kanyang boss na partikular na lihim na mag-film ng isang video ng babaeng artista nang walang damit at ginagamit ito upang pilitin ang babaeng artista na sumang-ayon sa kahilingan ng kumpanya. At sa oras na ito ang kanyang misyon ay upang mag-film ng isang video upang lumikha ng isang iskandalo ng Sian-woo kasama ang babaeng artista na mag-blackmail Sian-woo sa pag-sign ng mga kontrata sa kanya. Upang mang-alap ng mas maraming katibayan ginamit ni Sian-woo ang telepono ng manager upang magpadala ng mensahe sa kanyang boss. Sinabi niya sa kanya na siya ay nakalantad at na si Sian-woo ay naghahanap ng iba pang mga video. Tulad ng natanggap ng boss ang mensahe at malapit nang tanggalin ang video lumitaw si Sian-woo. Nakaharap sa kanilang tatlo ang boss ay walang pagkakataon na makatakas. Sa kanyang gulat sinubukan niyang lunukan ang memory card na naglalaman ng video ngunit ang kanyang lalamunan ay napakaliit at natigil ang memory card. Sinimulan ni Sian-woo at Jinmo ang kanyang lalamunan upang gawin siyang ubo ngunit hindi ito gumana. Upang maiwasan siya mula sa choking si Sarah ay nagsagawa ng isang bihasang first aid maneuver. Ang boss pagkatapos ay spat out ang memory card kasama ang isang glove ng uhog. Kinuha ni Sarah ang memory card mula sa lupa at ibinigay ito sa Sian-woo na naiwan. Sa kabilang panig natagpuan ni Kwang Gi ang kotse salamat sa mga pahiwatig na ibinigay ni Sarah at natagpuan ang mga pahiwatig kasama ang isang baril sa kotse. Agad silang humiling ng isang pagsubok sa DNA at inaresto ang sospek. Kasabay nito ang tatlo sa kanila ay agad na umuwi upang suriin ang video.
Natuklasan nila na ang babaeng artista ay nakasuot ng pulseres mula sa Organisasyon ng Proteksyon ng Cancer sa mga bata. Napansin din ni Sarah ang isang Christmas tree keychain sa backpack ng stalker na kinukumpirma na siya ang taong nasa bahay ng artist noong gabi ng pagpatay. Gayunpaman kahit na pagkatapos mag-zoom in hindi makita ng Sian-woo at Jin-mo ang keychain na iyon. Hindi maipaliwanag ito ni Sarah kaya't gumawa siya ng isang dahilan na huli na at kailangan niyang umalis. Ngunit tinawag siya ni Sian-woo at tinanong kung may nakalimutan ba siya. Inisip ni Sarah na nakalimutan niyang pasalamatan siya sa pagligtas sa kanya kanina ngunit paalalahanan siya ni Sian-woo na ibalik ang kwintas. Mahiyain na hinubad ni Sarah ang kwintas. Nakakakita ng Sian-woo na maingat na ilayo ito naisip ni Sarah sa kanyang sarili na ang mas mayamang mga tao ay mas mahigpit na tila sila. Nang malaman niya na ang kwintas ay nagkakahalaga ng 1 bilyon na nanalo nagulat si Sarah. Hindi siya makapaniwala at likas na hinawakan ang leeg niya. Nang makauwi na siya tinanong ni Nahi kung nagnanakaw si Sarah ng ilang mga luho na damit dahil ang damit na may suot siyang gastos ng hindi bababa sa 1 milyon na nanalo na katumbas ng kalahating taon ng kanyang sweldo. Patuloy na tinanong ni Nahi kung si Sarah ay kumuha ng isang side job sa kung saan. Sumagot si Sarah na ang ginawa niya ngayon ay ang pinakakapana-panabik na karanasan sa kanyang buhay. Kinabukasan matapos na may proseso ang imahe sa wakas nakita ng Sian-woo ang keychain ng Christmas tree. Iyon ay kapag siya at si Jin-mo ay natanto na ang sinabi ni Sarah ay totoo at nagsimula rin silang maniwala na maaaring magkaroon siya ng sobrang pananaw. Upang mapatunayan muli ang kakayahan ni Sarah umakyat si Sian-woo sa rooftop at tinawag siya. Sinabi niya sa kanya na nais niyang bigyan siya ng isang regalo ngunit kailangan niyang tumingin sa gilid ng bubong ng konglomerya. Nang tanggalin ni Sarah ang kanyang baso at nakita ang mga salita sa itaas na tuklasan ni Sian-woo ang kanyang lihim. Upang masubukan pa siya nagpanggap na mahulog si Sian-woo. Inisip ni Sarah na talagang nahulog siya at sumigaw. Ang kanyang reaksyon ay gumawa ng Sian-woo sigurado na makikita niya ang bawat galaw niya. Kung si Sarah ang kanyang katulong ang paglutas ng kasong ito ay magiging mas madali. Habang pinag-uusapan ni Sian-woo at Jin-mo ang kanilang susunod na plano biglang umalis ang alarma. Sa pamamagitan ng surveillance camera nakita nila si Secretary Hong na nakabalot sa pintuan ng frantically. Tulad ng malapit na niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para sa isang pangwakas na hit binuksan ni Sian-woo ang pintuan. Matapos ang pag-aayos nakita ni Sian-woo sa kamay ni Kalihim Hong ang isang pulseres na magkapareho sa isa sa pinatay na artista ng babae. Ito ay naging ang pulseres na ito ay kumakatawan sa kanilang pag-ibig sa mga bata na may cancer. Matapos marinig ito sumugod si Sian-woo sa lihim na elevator upang maabot ang tanggapan ng abogado sa basement. Ang dalawang puwang ay idinisenyo upang kumonekta sa bawat isa. Kasabay nito natuklasan ni Jin-mo na ang anak ng sospek ay nasa listahan din ng donasyon. Ito ay naging ang koneksyon sa pagitan ng sospek at ng babaeng artista ay ang batang ito. Tulad ng pagbabago ng damit ni Sian-woo at naghahanda na mag-imbestiga narinig niya ang isang kaguluhan sa ibaba. Ito ay ang shop ni Nahi ay nagkakaroon ng promosyon na nakakaakit ng maraming empleyado ng kumpanya ng Sian-woo. Kung bumaba siya ngayon tiyak na makikilala siya ng kawani. Si Jin-mo na may buong kumpiyansa ay nais na limasin ang lahat. Malinaw niyang itinapon ang tinapay na ibinigay sa kanya ni Nahi pagkatapos ay pinatumba ang balon dummy na tinatanggap ang mga customer. Matapos subukan na malunasan ngunit hindi pa rin gumagana si Jin-mo ay kailangang magsagawa ng trabaho sa pag-welcome sa mga bisita mismo. Sa wakas kailangang sumagip si Sarah. Ang dalawa ay nagtatag din ng isang malalim na pagkakaibigan. Pagdating nila sa ospital nakita nila na dumating na ang pulisya upang mag-imbestiga. Ang opisyal ay naging malapit na figure na tulad ni Sarah Kwanggi kaya't agad na nagtago ang dalawa sa isang sulok upang mag-eavesdrop. Sinabi ng nurse na ang anak ng sospek ay pinalabas mula sa ospital at alam din na ang sospek ay palaging isang mabait at mainit na tao sa mata ng lahat ngunit lihim niyang tinatrato ang kanyang anak. Bagaman tinawag nila agad ang pulisya pagkatapos matuklasan ito ngunit dahil bata pa ang bata hindi niya maiiwasan ang kanyang ama. Sa sandaling iyon natanggap ni Ara ang salita na inilabas ang isang search warrant kaya't nagtungo sila sa bahay ng sospek.
Matapos umalis ang pulisya, nakita nina Sian Woo at Sarah ang babaeng artist sa larawan ng ospital at ang maliit na batang lalaki na hawak niya ay anak ng sospek. At ang babaeng ito ng artista ay isang taong masasabing maghayganti kung may nagdulot ng problema para sa kanya. Ngunit hinayaan niya ang sospek na sundin at panggulo sa kanya ng mahabang panahon na nangangahulugang dapat mayroong ilang lihim sa pagitan nila. At ang pulisya sa kabilang panig ay nalaman na ang sospek ay naging isang adik sa droga. Ginamit niya talaga ang pera ng tulong ng kanyang anak upang bumili ng droga. Ito ay maaaring dahil wala siyang pera na na-target niya ang babaeng artista at narinig mula sa mga kapitbahay na siya rin ay isang karahasan sa tahanan na pakasama na ang kanyang asawa ay kailangang umalis sa bahay. Sa oras na ito napansin ni Kwang Gi na tila may isang bagay sa sulok ng silid. Itinaas niya ang kumot at nakakita ng maraming dugo. Hindi nakakagulat na ang asawa ay tumakas at hindi na bumalik. Upang makakuha ng mas mahusay na impormasyon, ipinadala si Sarah sa ospital ayon sa pag-aayos ni Jinmo. Ngunit siya at Sian Woo ay nagkakamali ng mga pasyente sa parehong silid tulad ng isang bagong kasal. Upang maiwasan ang hinala, kaagad na inamin ni Sian Woo na sila ay mga bagong kasal. Sa oras na ito inihayag ng nurse si Sarah na pumunta para sa isang pag-check-up. Sa ilalim ng pangangasiwa ng dating kasama ng ginang na babae, malumanay na tinulungan ni Sian Woo si Sarah na lumabas. Sa sandaling ito tumunog ang cellphone sa kama ng ospital. Nang malaman ni Nahi na nagpunta si Sarah upang makita ang isang cardiologist, agad siyang sumugod sa ospital. Ginagamit ni Sian Woo ang lahat ng kanyang oras upang mang-alap ng katalinuhan, ngunit hindi niya inaasahan na sa mga mata ng kanyang kasama sa silid si Sian Woo ay naging isang hindi tapat na tao. Tinanong niya ang head nurse kung nagtatrabaho siya noong 8 ng Hunyo sa araw na nangyari ang insidente. Natigilan ang head nurse nang marinig niya ang tanong na ito, ngunit kinuha pa rin niya ang schedule ng trabaho at sinabi na siya ay nasa tungkulin sa gabi ng gabing iyon. Sinabi ni Sian Woo na nahihirapan siya at lumingon upang umalis. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jinmo sa pamamagitan ng headset upang mag-imbestiga sa kung saan-saan ang lahat ng mga nurse ng pediatric noong gabing iyon. Narinig din ng head nurse ang sinabi niya ng malinaw. Matapos suriin, napigilan si Sarah sa kanyang kasama sa silid. Sinabi niya na dahil sa paggalang kay Sarah na nasa parehong sitwasyon tulad ng isang babae, dapat niyang sabihin sa kanya ang isang lihim. Pagkatapos nito nang hindi nagsasabi ng higit pa, hinailan niya si Sarah. Si Jinmo ay nasa kontrol ng sitwasyon sa kotse nang bigla niyang narinig ang tunog ng preno. Nakita niya na galit si Nahi. Agad siyang hinabol sa kanya at sumigaw, tinatakot si Nahi na huminto. Pagkatapos ay hinawakan ni Jinmo si Nahi na para bang malapit na siyang ipagtapat sa kanya, at naisip ng matandang babae na kasama sa banyo na ligtas kaya't sineseryoso niya si Sarah. Sinabi sa kanya na mahigpit na disiplinahin ang kanyang asawa. Ang ama ni dating Hansok sa pediatric room sa tabi ng pintuan ay may kaugnayan kay Nurse Shim. Nang naisip ni Sarah ang koneksyon sa pagitan ni Nurse Shim at sa kasong iyon, bigla niyang narinig ang hiyawan ni Jinmo sa pamamagitan ng kanyang headset. Si Nahi ay talagang dumating sa ospital upang hanapin siya. Sa sandaling iyon sinusubukan pa rin ni Jinmo na mag-stall para sa oras. Nag-aalala si Nahi na wala siyang oras upang bigyang pansin siya dahil alam ni Nahi na si Sarah ay isang tao na nagtatrabaho pa rin kahit na may lagnat siyang 38 degree. Walang paraan na bigla siyang pupunta para sa pagsusuri sa cardiovascular. Ang Sanwoo at Jinmo ay dapat na gumawa ng ganito si Sarah. Matapos marinig ang patuloy na mga akusasyon ni Nahi, nawalan ng pasensya si Jinmo at ininom ang bote ng kape na binili niya para manatiling kalmado. Sa kalaunan ay hindi na ito makukuha ni Nahi at lumingon na. Sa hindi inaasahan na hulog sa lupa si Jinmo. Samantala sina Sanwoo at Sarah ay malapit ng tawagan si Jinmo, ngunit natagpuan na hindi nila maabot siya. Sa sandaling iyon tinawag ni Nahi si Sarah at sinabi sa kanya na si Jinmo ay dinala sa emergency room. Pagdating ni Sarah, si Nahi ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na magtanong kahit ano bago siya mahuli. Tinanong ni Sanwoo si Nahi kung binigyan niya ng gatas si Jinmo. Sumagot si Nahi na siya ay lasing sa lahat ng kanyang sarili at nagtaka kung paano niya malalaman na si Jinmo ay malubhang alerdi sa gatas.
Tinanong ni Nahi kay Sarah kung bakit bigla siyang nagkaroon ng sakit sa puso hanggang sa nangangailangan ng pag-ospital. Matapos kumpirmahin na maayos si Sarah sa wakas ay sumang-ayon si Nahi na umuwi. Sa una nais ng Sunwoo na umuwi at matulog. Ngunit pinaalalahanan siya ng matandang kasama sa silid ng ginang kaya kailangan niyang isara ang mga kurtina at makipaglaban para sa isang natutulog na lugar kasama si Sarah. Kinabukasan ng buksan ng matandang babae sa silid ang mga kurtina na saksihan niya ang isang nakakagulat na eksena. Natulog si Sunwoo sa kama ngunit patuloy na nagrereklamo na ang kama ay masyadong matigas at na siya ay nasa sakit. Ngunit ang kanyang may sakit na asawang si Sarah ay natulog sa natitiklop na kama. Nang makita ito agad na sinira ng matandang babae sa silid ang Sunwoo. Mabilis na inalog ni Sunwoo si Sarah na gising at sinabi sa kanya na bumangon. Ang kasama sa silid ng matandang lalaki ay sumigaw sa kanya upang tulungan ang kanyang asawa na tumaas. Sa sandaling iyon ang matandang kasama sa silid ay naglabas ng agahan na may kasuklam-suklam na ekspresyon. Sa oras na ito mas matalino ang Sunwoo. Nalaman niya mula sa iba itinaas ang hapagkainan at inilagay ang pagkain doon. Ngunit ang matandang kasama sa silid ng babae ay patuloy pa ring pumupuna sa kanya. Nais din ni Sarah na kunin ang pagkakataong ito upang disiplinahin ang taong nag-i-bully sa kanya sa buong araw kaya't ipinagpanggap niya na ang kanyang palso ay manhid. Tulad ng hinulaang niya sinabi ng matandang kasama sa silid sa Sunwoo na pakainin si Sarah. Nang walang pagpipilian kailangan niyang sumunod. Sa hindi inaasahan sinabi ni Sarah na gusto niyang kumain ng karne. Ang Sunwoo ay sumulyap sa kabaligtaran at patuloy na pinapakain si Sarah ng isang piraso ng karne ng baka. Matapos ang ilang pagsisikap sa wakas ay pinamamahalaang niya siyang pakainin. Tulad ng paglabas niya sa silid ng ospital nakita niya si Kalihim Hong na nanonood sa kanya. Nakakakita sa kanya kasunod ng malapit sa likuran na takot ang Sunwoo kaya tumalikod siya at tumakas. Ngunit hindi siya malaya ni Kalihim Hong. Sa kabila ng sakit sa paa nagpatuloy siyang hinabol pagkatapos ng Sunwoo. Nang makita ni Sunwoo si Sarah parang nakita niya ang isang tagapagligtas. Nang makita ang Sunwoo na tumakbo papunta sa kanya halos hindi nabigo si Sarah sa pagkabigla. Mabilis na tinakpan ni Sunwoo ang kanyang bibig at hinayla siya. At sa kabutihang palad pinamamahalaang nila upang linlanggan si Kalihim Hong at makatakas. Ang tatlo sa kanila ay sumang-ayon na ang nurse na si Shim na binanggit ng matandang kasama sa silid ng babae ay tila kainahinala. Bukod dito hindi siya nagpakita para sa trabaho sa gabi ng insidente. Gayunpaman natuklasan ni Jinmo na nagtrabaho din siya ng part-time bilang isang tagapagturo ng sayaw sa Latin at nangyari na magkaroon ng isang klase sa gabi ng insidente na ginagawa itong isang malakas na alibay. Habang hindi sila sigurado sa susunod na gagawin napansin ni Sarah na ang isang nurse ay may panulat na may keychain na kahawig ng isa sa backpack ng sospek. Sa pagtatanong nalaman nila na kabilang ito sa head nurse. Tinanong ni Sunwoo ang isang nurse kung ang head nurse ay nagtrabaho noong 8 ng Hunyo. Inamin niya na ang head nurse ay maaaring umalis sa trabaho ng 2 oras ng maaga. Malinaw na nagsinungaling ang ulo dahil may sapat siyang oras upang makarating sa pinangyarihan ng krimen. Napagtanto nila pagkatapos na nakatingin sila sa maling tao. Ang tunay na sospek ay kailangang maging head nurse. Sa sandaling iyon natagpuan din ni Jinmo ang malita na kinuha ng sospek noong gabing iyon sa puno ng sasakyan ng ulo ng nurse. Natuklasan din niya ang mga lokasyon na madalas niyang binisita sa pamamagitan ng sistema ng nabigasyon ng kotse. Binago din ng head nurse ang kanyang damit at naghahanda na bumaba sa trabaho. Bago siya ginawa maingat siyang tumawag sa telepono. Ginamit ni Sarah ang kanyang pangangasiwa upang kabisaduhin ang numero ng telepono. Matapos umalis ang ulo ng nurse lihim na tinawag ulit ng 2 ang numero na iyon. Matapos marinig ang isang pangungusap lamang nanlaki ang mga mata ni Sunwoo at mabilis niyang pinatong ang telepono. Sa sandaling iyon biglang lumingon ang ulo ng ulo. Gayunpaman nang makita ang mga ito tumakbo siya palayo at nagsimula ang isang habol. Sa kasamaang palad dahil ang 2 ay hindi pamilyar sa mga landas at napakaraming mga pasyente sa paligid nawalan sila ng track ng head nurse. Sa kabutihang palad ang pangangasiwa ni Sarah ay naglaro.
Kahit na tinanggal ng ulo ng nurse ang kanyang Amerikana at nakasuot ng sombrero, hindi niya maiiwasan ang paningin ni Sarah. Matapos iulat ang kanyang lokasyon sa CNU, sinundan ni Sarah ang head nurse sa stockroom. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya, iniksyon siya ng ulo ng isang pampamanhid na nagdulot sa kanya na malabo sa lugar. Natanggap ni CNU ang balita at nagmamadali. Matapos mahanap ang nahulog na earpiece sa lupa, napagtanto niya na may nangyari kay Sarah. Maingat siyang lumapit at nakita ang pintuan ng stockroom na dahan-daang isara. Habang binuksan niya ang pintuan, nakita niya si Sarah na nakahiga doon. Tulad ng malapit na lumapit si CNU, ang ulo ng ulo ay nakulong sa kanya na may isang bakal na pipe sa kamay. Ang CNU ay pinamamahalaang upang masugatan siya ng madali, ngunit sa hindi inaasahan siya ay nag-ambush at tinamaan ng isang dosis ng anesthesia. Nang si Jinmo na nakaupo sa kotse ay nabalisa, nakita niya ang ulo ng ulo na nagmamaneho palayo. Agad siyang nalito, hindi sigurado kung habulin siya o iligtas ang iba. Nang mabawi ni CNU at Sarah ang kamalayan, natagpuan nila ang kanilang mga braso at binti na nakatali sa IV tubang. Kung mas nagpupumig sila, mas magaan ang mga pagpigil ay naging. Kalaunan si CNU ay dumating sa isang matalinong ideya. Ngayon ay maaari lamang nilang gamitin ang kanilang mga bibig upang malutas ang problema. Inisip ni Sarah na hiyawan sila ng tulong, ngunit iminungkahi ni CNU na gamitin ang kanilang mga bibig upang mabuksan ang mga pagpigil. Nang walang mga pagpipilian, sumang-ayon si Sarah, ngunit hindi mahawakan ni CNU ang sensasyon at nabigo na gawin. Sinisipan niya si Sarah na wala na siyang magawa. Nang sumugod si Jinmo sa lokasyon na ipinahiwatig ni Sarah, narinig niya ang isang kakaibang tunog, maingat na binuksan ang pintuan. Nabigla siya sa eksena sa harap niya. Pagkatapos ay sinabi ni Jinmo na ikinalulungkot niya ang panghihimasok at isinara ang pintuan, umalis sa silid. Ang dalawa sa loob ay halos nahina mula sa pagkabigo. Sa kabutihang palad, nagbibiro lang si Jinmo. Matapos makalabas ang tatlo, dumiretso sila sa address ng head nurse na madalas. Sa paglalakbay, sinuri ni Jinmo na ang head nurse at ang sospek ay nakipagsabwatan upang patayin ang babaeng artista para sa pera. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon ang CNU. Iginiit niya na ang babaeng artista ay buhay pa dahil narinig niya ang kanyang tinig sa tawag sa telepono na iyon. Noon lang lumapit ang isang puting kotse. Biglang sinalsal ni CNU ang manibela na naging sanhi ng halos banggaan ang dalawang kotse. Tinanong ni Jinmo kung ano ang ginagawa ni CNU, ngunit hindi sumagot si CNU at lumabas sa kotse. Ito ay naging ang kotse ng head nurse. Binuksan ni CNU ang likod ng pintuan at nakita ang pinatay na artista ng babae na nakaupo sa loob. Ito ay naging ang artista ng babae ay hindi inaasahan na buntis matapos makisali kay Taejin. Handa siyang isuko ang kanyang magandang kinabukasan para sa kapakanan ng kanyang anak. Gayunpaman, upang parusahan siya, si Taejin ay suhol ang ulo ng nurse upang sabihin sa kanya na ang sanggol ay namatay sa kapanganakan. Sa kadahilanang ito, nagboluntaryo siya sa ospital tuwing may oras siya sa nakaraang 7 taon na nagmamalasakit sa mga may sakit na bata. Isang araw nakatagpo niya si Han-suk at ang pakiramdam ay pamilyar na parang nakilala nila ang isa't isa. Sa sandaling iyon, ang ulo ng nurse na nagsinungaling sa kanya ay lumitaw din. Noon ay napagtanto niya na siya ay nalinlang sa loob ng 7 taon. Nang makita ang mga marka na naiwan ng kanyang foster na ama sa katawan ng kanyang anak, ang babaeng artist ay nanumpa na magbayad siya. Dahil niloko siya ni Taejin, lumusot ang idolo sa kanyang bahay at kinuha ang kwintas luha ng reyna. Akala niya hinawakan niya ang kahinaan ni Taejin, ngunit sa loob ng 2 araw ninakaw ang kwintas. Sa una, naisip niya na nakuha ito ni Taejin na ang dahilan kung bakit hindi niya ito iniulat sa pulisya. Gayunpaman, ang babaeng artista ay halos tinamaan ng isang bumabagsak na headlight at nakatanggap ng banta mula sa Taejin upang ibalik ang kwintas. Noon ay napagtanto niya na may ibang nagnanakaw nito. Kung natuklasan ito ni Taejin, ang kanyang buhay ay nasa malubhang panganib. Sa makatuwid sa tulong ng head nurse, ninakaw ng babaeng artista ang kotse ng kanyang ama. Pagkatapos ay binubo niya ang pekeng dugo sa kanyang bahay at kinaladkad ang isang malito upang lumikha ng isang maling eksena sa krimen.
Ang artista ng babae ay hindi lamang naglalayong alisin ang Taejin ngunit hinanap din ang paghihiganti laban sa foster father ng kanyang anak. Gayunpaman nagpakita si Sian-woo sa bahay na iyon. Kinilala niya na ang eksena ng krimen ay sadyang itinanghal. Napansin din niya ang mga bakas ng mga trofeo na nakalagay sa mesa. Ang dahilan na sinisiyasat ni Sian-woo ang kasong ito ay nais niyang magtanong tungkol sa mga pinagmulan ng kwintas dahil nauugnay ito sa pagkamatay ng kanyang ina 20 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman hiniling sa kanya ng artist ng babae na hayaan siyang muna na nangangako na ibubunyag niya ang katotohanan pagkatapos ng operasyon ng kanyang anak. Ipinaliwanag niya na kung naantala na sila ang eroplano ay aalisin at kung napalampas nila ang paglipad na iyon ang operasyon ni Han-suk ay makaligtaan din. Nakakakita ng malakas at pag-unawa sa bata naramdaman din ni Sarah ang puso. Hinayla niya ang Sian-woo at hinikayat siya na huwag magtanong ng anumang mga katanungan. Ngunit dahil ang kwintas na kabilang sa kanyang ina ay muling nabuhay makalipas ang 20 taon hindi maaaring sumuko si Sian-woo. Sa sandaling iyon nakarinig sila ng kotse. Binuksan ni Sian-woo ang pintuan upang malaman lamang na nakatakas sila at si Jin-mo ay na-injected din ng anesthesia. Habang naghihintay para magising si Jin-mo pinag-aralan ni Sian-woo ang mga kwadro sa dingding. Nang sa wakas ay muling nabuhay ni Jin-mo ang kamalayan tinanong siya ni Sian-woo na mabilis na matukoy ang lokasyon ng kotse ng artist ng babae. Ito ay naging lihim na na-install nila ang isang aparato sa pagsubaybay bago pumasok. Ang tatlo sa kanila ay sumunod sa lokasyon at tumungo sa ospital. Ang bata ay mukhang pagod ngunit matapang pa ring iginiit na siya ay maayos at determinado na sumakay sa eroplano. Tulad ng malapit na silang umalis lumakad ang grupo ni Sian-woo. Sa sandaling iyon ang artista ng babae ay halos ganap na nasira tinanong siya kung kailangan niyang maging labis. Ipinapaalala sa kanya ni Sian-woo na kung hindi siya sumunod sa kasunduan hahanapin niya siya at ang kanyang anak kahit nasaan sila. Nilinaw din niya na ginagawa niya ito para sa kapakanan ni Han-suk. Nabanggit ni Sian-woo na ang kanyang pribadong helikopter ay darating sa paliparan sa loob ng 1 oras. Nagpaalam si Han-suk kay Sian-woo at habang hinahabol ni Sarah at Jin-mo ang kanilang mga labi at ngumiti ang babaeng artista ay sumandal sa tainga ni Sian-woo upang magbahagi ng isang palatandaan. Ang misyon ay matagumpay na nakumpleto at si Sarah ay hindi na responsable. Hiniling sa kanya ni Sian-woo na mag-sign ng isang kasunduan sa confidential. Lumakad palayo si Sarah nang hindi lumingon. Parehong naisip ni Sian-woo at Jin-mo na nagagalit siya ngunit sa katotohanan ay hindi siya komportable dahil hindi niya naiintindihan ang Sian-woo. Akala niya siya ay isang baluktot ngunit talagang sinisiyasat lamang niya ang kaso ng kanyang ina. Biglang naalala ni Sarah ang damit na pangbahay na isinusuot niya sa bar. Napagkasunduan nila na matapos ang misyon ang damit ay magiging kanya. Gayunpaman nang tumalikod siya nakita niya na nakalock ang pintuan ng kotse. Nagpunta si Sarah upang hanapin si Jin-mo ngunit walang nakitang tao doon nang buksan niya ang pintuan. Kaya't dumiretso siya at tumingin sa dingding na puno ng mga libro hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Sa hindi inaasahan ng hindi sinasadyang hinawakan niya ang isang libro biglang lumipat ang pader. Si Sarah ay nabihag ng isang basement na puno ng teknolohiya. Nang lumingon ang kanyang mga mata sa ilang mga larawan sa mesa huminto ang kanyang mga paa. Sa sandaling iyon hindi alam ni Sian-woo na ang isang babae ay nasa kanyang lihim na silid. Matapos mag-ehersisyo at magtungo sa sala sinulyapan niya ang damit sa mesa. Ang pag-usisa ay nagpa siya si Sian-woo na subukan ito na alala ang tungkol sa oras na isinusuot ito ni Sarah. Bigla isang tawa ang nag-ambala sa kanyang mga aksyon. Kapag nakita ni Sarah si Sian-woo wala siyang pagpipilian kundi lumabas. Sa kabutihang palad si Jin-mo ay dumating lamang sa oras tinanggal ang kanyang jacket at ibigay ito sa Sian-woo na nakatulong sa pagpapadali ng awkwardness. Matapos mabawi ang kanyang pag-iingat binalaan ni Sian-woo si Sarah na huwag ibunyag ito sa sinuman. Tiniyak sa kanya ni Sarah na hindi niya sasabihin ang isang salita at pagkatapos nito kinuha niya ang damit at umalis. Sinabi ni Jin-mo kay Sian-woo na alam ngayon ni Sarah ang lahat ng kanyang mga lihim kasama na ang kanyang katawan kanina.
Matapos ay back ang silid biglang naalala ni Sarah ang araw na binigyan siya ng Sian-woo ng pagpipinta. Agad niyang ipinadala ang hindi nagpapakilalang larawan sa pulisya. Nagawa nilang hanapin ang lokasyon na kahawig ng isa sa pagpipinta. Matapos maghukay ng ilang beses natuklasan ng pulisya ang katawan ng isang babaeng nakabalot ng tela. Sa pamamagitan ng malinaw na katibayan ang sospek ay walang paraan upang tanggihan ang kanyang pagkakasangkot. Bagaman ang kaso ng babaeng artista ay walang kinalaman sa kanya, pinatay pa niya ang kanyang asawa. Samantala nagising si Sarah sa kama hindi makatulog. Ang babaeng nakita niya kanina sa base ng Sian-woo ay mukhang tulad ng isang taong nakatagpo niya sa kanyang pagkabata. Tila siya ay sa wakas ay nakakasama, ngunit bukod doon wala nang maalala si Sarah. Kinaumagahan masayang kinuha ni Sarah ang pera na ginawa niya mula sa pagbebenta ng damit pagkatapos ay dumating upang salubungin si Nahi. Gayunpaman hindi inaasahan na tumakbo siya sa Kwanggi na nandoon upang kumuha ng karagdagang mga pahayag. Pagkuha ng pagkakataon tinanong ni Sarah si Kwanggi tungkol sa pagkawala ng memorya. Ito ay naging noong bata pa siya, halos nawalan ng buhay si Sarah dahil sa kanyang mga kapangyarihan. Iyon ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang memorya. Gayunpaman nag-aatubili si Kwanggi na magbahagi ng higit pang mga detalye at paulit-ulit na hinikayat si Sarah na huwag gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang maiwasan ang panganib. Sa kabilang banda ang Sian-woo ay nag-iisa sa base na sumasalamin sa isang bagay. Iyon ang babala na ang babaeng artista ay bumulong sa kanya upang maging maingat sa Taejin. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng huling engkwentro sa nightclub kung saan ang reaksyon ni Taejin nang makita ang kwintas ni Sarah. Marahil ang kwintas ay talagang konektado kay Taejin. Matapos na si Jinmo na tumanggap ng isang batang babae sa gitnang paaralan, tumungo siya sa base at ang dalawa sa kanila ay nagsimulang talakayin ang kanilang mga plano na binibigyang diin ang pangangailangan na siyasatin ng mabuti si Taejin. Iminungkahi ni Jinmo na dapat sundin ni Sarah ang sospek. Sa una naisip ni Sian-woo na ito ay masyadong mapanganib at hindi sumasang-ayon. Gayunpaman pagkatapos na hinikayat siya ni Jinmo ng ilang sandali, sa wakas ay tumango si Sian-woo. Nang gabing iyon nakatanggap si Sarah ng isang tawag mula sa Sian-woo. Sinusubukan niyang sugpuin ang kanyang damdamin upang anyayahan siyang magtrabaho bukas. Natuwa si Sarah ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya upang manatiling kalmado. Tinanong niya siya kung bakit sinabi niya na hindi niya ito kailangan dati. Tumugon si Sian-woo na ngayon ay naging kinakailangan siya, ngunit hindi sa puntong hindi niya magawa nang wala siya. Pinilit pa ni Sarah, tinanong kung sigurado siya na hindi niya talaga siya kailangan. Sa wakas ay kinumpirma ni Sian-woo na kailangan itong maging kanya. Sa oras na ito si Sarah ay tunay na nalulugod at ngumiti ng maliwanag. Kinabukasan ay dumating at pareho sina Jinmo at Sian-woo ay nasa opisina, ngunit wala si Sarah. Habang si Sian-woo ay hindi mapaniniwalaan na si Sarah ay nangahas na mag-hang up sa kanya, sinuri ni Jinmo ang kanyang screen at nakita na tumakas na si Sarah. Mabilis silang bumaba upang tanungin si Nahi na nagpapaalam sa kanila na ang isang batang babae na nagngangalang Sua ay tumawag kay Sarah. Biglang naalala ni Jinmo na ang batang babae na nakilala niya noong araw ay pinangalanan din na Sua. Ang dalawa sa kanila pagkatapos ay sumakay sa ulila kung saan nakatira si Sua. Sa sandaling iyon ay nalaman ni Sian-woo na si Sarah ay nagmula din sa lugar na ito. Nagtrabaho si Sua upang kumita ng pera para sa kanyang mga kapatid sa ulila. Nabanggit ng direktor na kaninang umaga kinuha ni Sua ang kanyang libro sa pag-save at umalis. Natagpuan nila ang mga kakaibang table tas sa basurahan at nakita ang isang larawan ng Sua sa isa pang batang babae. Tila ang isyo ay nauugnay sa babaeng iyon. Samantala nakita ni Sarah si Sua sa harap ng tindahan ng kaginhawaan kung saan siya nagtatrabaho. Tulad ng naramdaman ni Sarah na isang pakiramdam ng kaluwagan, nakita niya si Sua na inalis ng ilang mga thugs. Agad niyang tinawag ang pulisya ngunit walang sumagot. Tulad ng nalilito siya, ang tunog ng mga preno ng kotse ay lumabas. Dumating na lang si Sian-woo. Sinabi niya kay Sarah na sumakay sa kotse at magkasama hinabol nila ang sasakyan ng mga thugs. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang pagbilis nila, hindi nila mahuli.
Sa kabutihang palad ang pangangasiwa ni Sarah ay nakatulong sa kanila na subaybayan ang direksyon ng kotse na iyon. Nang maglaon natagpuan nila itong nakapark sa nakataas na lupain. Binuksan ni Sarah ang pintuan upang magmadali at iligtas si Sue ngunit pinigilan siya ni Sian-woo. Ipinaliwanag niya na napakaraming tao sa loob at hindi sila tatayo ng isang pagkakataon upang manalo. Kung nagmamadali sila malamang na magtatapos sila kasama si Sua. Habang tinatalakay nila ang kanilang plano si Sua ay dinala sa isang inabandonang pabrika. Ito ay naging ang kanyang matalik na kaibigan ay nasa utang dahil sa pagkalulong sa droga at ginagamit siya ng mga thugs upang husayin ang utang. Si Sua ay napanood sa paghihirap habang ang kanyang kaibigan ay walang malay. Pagkatapos ay ibinigay niya ang lahat ng kanyang pera sa mga gangster, hiniling sa kanila na palayain ang kanyang kaibigan at hayaan silang dalawa. Sa hindi inaasahan ang mga thugs na ito ay tumanggi at kahit na nais na panatilihin ang Sua. Tiningnan nila siya mula sa itaas hanggang sa ibaba na may masungit na mga mata smugly na sinasabi na ipakikilala nila ang Sua sa isang trabaho na makakakuha ng maraming pera. Kaya hinabol siya ni Sua na nagbabanta na ang kanyang kapatid ay isang pulis. Ang isa sa mga thugs ay tumayo at sinampal siya sa buong mukha pagkatapos ay itinali siya. Sa sandaling ito may isang biglaang kumatok sa pintuan, hinihimok ang mga tao sa loob na lumabas at kumuha ng pagkain. Ang mga taong ito ay nagtanong sa bawat isa ngunit walang nag-utos ng anuman. Ngunit sinabi ng taong nasa labas na ang address ay narito. Binuksan ng dalawang thugs ang pintuan at nakita si Sian-woo na nakasuot ng helmet. Matapos mag-sign kay Sarah, pumasok siya sa loob. Ang mga thugs ay nagsimulang suriin ang mga nilalaman ng bag na Sian-woo ay nagdala ngunit nang buksan nila ito natigilan sila. Bago sila magreaksyon mabilis na nasakop sila ng Sian-woo. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang mga bomba ng usok mula sa bag upang maitago ang pagtingin sa natitirang mga gangster. Sa pamamagitan ng ilang mga mabilis na galaw kinuha niya ang buong gang ng madali. Samantala lumusot si Sarah sa likuran ng pintuan upang iligtas si Sua. Nang makarating siya sa kama kung saan nakahiga ang batang babae, ang isa sa mga thugs ay nakulong sa kanya, kinuha ang hostage ng Sua at pinindot ang isang kutsilyo sa kanyang lalamunan. Walang pagpipilian si Sian-woo kundi upang itaas ang kanyang mga kamay at sumuko, hindi makakatulong. Sa loob ng bodega kapwa sina Sian-woo at Sarah ay magkasama. Inisip ng mga thugs na si Sua ay isang ulila lamang kaya kahit na nakuha nila siya walang darating na naghahanap sa kanya. Ngunit hindi nila inaasahan na nagdulot ito ng labis na problema. Binalaan ni Sian-woo ang mga thugs na palayain siya bago pa man lumala ang mga bagay at idinagdag niya na kung mayroon silang lakas ng loob dapat silang gumawa ng isang malaking pakikitungo dito. Ano ang kahanga-hanga tungkol sa pagkidnap sa isang bata? Nagalit ang thug at sinuntok si Sian-woo sa tiyan. Galit na tumawa si Sian-woo. Hindi niya inisip na isang araw isang chairman na katulad niya ay matalo ng mga thugs. Kung paanong ang gangster ay malapit nang masuntok sa kanya, biglang tumunog ang alarma. Dahan-dahan ang binuksan ang pintuan, suot ni Jinmo ang kanyang espesyal na uniforme ng labanan. Itinaas niya ang kanyang submachine gun at tumayo sa gitna ng isang hukbo ng poster na naging sanhi ng pagtakas sa gangsters. Bago sila umalis, hindi nila nakalimutan na hinawakan ang dalawang batang babae. Sumigaw si Jinmo para manatili pa rin ang lahat, ngunit nang tumangala siya natagpuan lamang niya sina Sarah at Sian-woo. Tumakas ang mga thugs sa labas at napagtanto na sila ay na-trick. Kapag hinabol sila ng tatlong tao sa labas, umalis na ang itim na kotse. Isang thug ang kumuha ng mga susi ni Jinmo. Labis na nag-aalala si Sarah nang makita niya ang kanyang kapatid na inagaw sa harap niya kaya't tinakbo niya sila. Natatakot si Sian-woo na may mangyayari sa kanya kaya't hinabol niya sila, ngunit hindi sinasadyang iniwan nila si Jinmo na nag-iisa. Tumakbo si Sarah ng diretso sa bundok at ginamit ang kanyang pangangasiwa upang maghanap para sa itim na kotse. Ngunit ang pagkonsumo ng mataas na lakas na ito ay maaaring tumagal lamang ng 10 segundo at bilang isang resulta ang kanyang ulo ay nasa matinding sakit. Ngunit si Sarah ay nanatiling paulit-ulit at malinaw na nakita ang plaka ng lisensya ng kotse. Habang malapit na siyang kapalaran, tumakbo si Sian-woo upang yakapin siya upang maiwasan na mahit ng kotse.
Maingat niyang hinawakan ang ulo. Tumingin si Sarah sa mukha ni Sian-woo. Ang sandali bago siya nag-fated ang tanawin ng gabing iyon ay lumitaw sa kanyang isip ng walang malay. Nang matagpuan ni Sarah si Sua at ang kanyang kaibigan kapwa ay brutal na pinahirapan at kung ano ang naghihintay sa mga gangster na ito ay ang parusa ng batas. Humiga si Sarah sa kama ng kanyang tagapag-alaga sa ospital hindi makatulog. Inayos niya ang mga imahe sa kanyang isip bago lumipas patuloy na iniisip ang eksenang iyon. Ngayon na natagpuan si Sua kailangan nilang siyasatin ang pinagmulan ng kwintas ng ina ni Sian-woo. Ang Night Sian-woo ay pinatay nakasuot siya ng kwintas na iyon na pagkatapos ay misteryosong nawala. Ang kwintas ay muling nabuhay pagkatapos ng 20 taon at sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pahiwatig tiyak na makakahanap sila ng mamamatay tao mula sa taong iyon. Kinabukasan formal na nagbihis si Sarah upang magtrabaho bilang kalihim ni Tae-jin tulad ng inayos ni Sian-woo. Siya ay napakakahinahinala dahil ang kwintas ay kinuha mula sa ligtas na Tae-jin at si Tae-jin ay patuloy na nagpadala ng mga tao upang hanapin ang taong nakasuot nito. Gayunpaman ang pinakamapanganib na lugar ay maaari ring maging pinakaligtas. Bukod dito sa araw na iyon si Tae-jin ay lasing na hindi niya makita o maalala ang mukha ni Sarah. Sa makatuwid naniniwala si Sian-woo na hindi siya makikilala ni Tae-jin. Nang makita lamang ni Sarah ang perpektong lugar upang ailakip ang kamera si Tae-jin ay pumasok. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang bagong kalihim at hiniling na umalis upang makapagtrabaho. Sa hindi inaasahan tinawag siya ni Tae-jin. Tulad ng pag-aalala ni Sarah na siya ay nakalantad sinabi niya sa kanya na alisin ang paglilinis ng basahan. Dali-dali niyang kinuha ito at sumabog. Hindi lamang niya nakumpleto ang misyon ng mahusay ngunit hindi rin nagpakita ng anumang mga bahid. Habang nagagalak si Sarah isang tawag sa telepono ang naghanap kay Tae-jin. Agad niyang ikinonekta ang telepono sa loob. Habang iniisip ni Sarah na siya ay ipinanganak upang maging isang sekretarya si Tae-jin ay nagmamadali at pinaglaruan siya ng patuloy na. Tinanong niya siya kung siya ay baliw kapag palagi siyang nakakonekta sa loob ng telepono tuwing tumawag siya. Habang si Sarah ay naging fluster mula sa reprimand sinabi sa kanya ni Tae-jin na ihanda ang mga materyales para sa pulong. Pinapanood ni Sian-woo si Sarah na nagsusumikap na nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Sa panahon ng pulong si Tae-jin ay nagsuot ng salaming pang-araw upang itago ang katotohanan na siya ay nag-aalangan. Nang pumasok ang chairman lahat ay tumayo upang batiin siya. Si Tae-jin ay nanatiling tulog walang kabuluhan sa sitwasyon. Mabilis na ginaising siya ni Sarah nagising at ginamit ang mga kulay na panulat upang kumuha ng mga tala sa nilalaman ng pulong. Matapos sumulyap si Tae-jin sa kanyang mga tala nagsimula siyang magsalita ng seryoso hindi napagtanto na nakita siya ng lahat bilang tanga. Sa sandaling iyon mabilis na pinalitan ni Sarah ang kanyang mga dokumento sa isa pa na naging sanhi ng galit sa kanya si Tae-jin dahil sa kakulangan ng wastong paghahanda. Mabilis na pumasok si Kalihim Kim upang mailigtas si Sarah. Sinuwi ni Sian-woo si Tae-jin sa pagiging tagapangulo ng pagpupulong ngunit hindi nahahawakan ang nilalaman at para sa pag-on ng kanyang pagkabigo sa kanyang subordinate. Nakaramdam si Tae-jin na napahiya sa harap ng lahat at agad na nagpasya na sunugin si Sarah. Gayunpaman sinalungat ni Kalihim Kim ang desisyon na nag-uudyok sa Sian-woo na mapagtanto na si Tae-jin ay tunay na nakinig sa kanya. Nagtataka tungkol sa dahilan tinawag niya si Jin-mo na magkaroon ng isang aparato sa pagsubaybay na naka-install sa kotse ni Tae-jin. Nang gabing iyon sinundan ni Sian-woo ang Tae-jin sa isang high-end bar. Pinahiya niya ang server upang maglagay ng isang aparato sa pakikinig sa ilalim ng isang plato ng prutas. Naririnig niya si Tae-jin na hinihiling na kumuha ng litrato kasama ang mga kaibigan at si Sarah ay nasa larawang iyon. Bagaman hindi ito malinaw sapat na upang pukawin ang mga hinala ni Tae-jin. Nais ni Sian-woo na umuwi muna ngunit hinarang ng isang babae ang kanyang daan. Dahil inistorbo siya nahuli siya ni Tae-jin. Naging kainahinala si Tae-jin na sinundan siya. Sinabi sa kanya ni Sian-woo na huwag ibagsak ito at pagkatapos ay umupo ng seryoso naghihintay para sa isang darating. Sa hindi inaasahan umupo din si Tae-jin mausisa upang makita kung gaano katagal ang mga kasinungalingan ni Sian-woo.
Walang pagpipilian si Sian Woo kundi tumawag kay Secretary Hong ngunit nagulat siya nang biglang nagmula ang tinig ni Hong. Ang parehong mga kalalakihan ay lumingon upang makita ang kalihim ng Hong na nangunguna sa isang pangkat ng mga empleyado para sa hapunan na kumakaway ng masayang. Ang Sian Woo ay mabilis na kumalas sa likod ng masigasig na nagpapanggap na nandoon siya para sa isang lehitimong dahilan. Nalito si Taejin hindi makapaniwala na ang Sian Woo ay talagang may mga plano sa pangkat ng sekretarya. Natuwa ang kawani hindi inaasahan na maimbitahan sa hapunan ng chairman at direktor ng kumpanya. Ang isa sa mga kalihim ay naging ligaw sa paningin ni Kalihim Kim. Kapag naupo sila nag-text si Sian Woo kay Sarah hinihimok siyang umalis ng mabilis. Gayunpaman hindi papayagan ni Taejin si Sarah. Hinayla niya ito ng mas malapit at iginiit na manatili siya. Nang walang ibang pagpipilian kinailangan ni Sarah na sundin ang grupo ang pag-inom ng pag-inom pagkatapos ng inumin. Sa oras na siya ay lasing sinimulan ng mga kalihim ang mga beans tungkol sa kanilang damdamin. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho si Taejin ay tinukoy bilang baliw ng kawani. Tila na ang kanyang karaniwang estilo ay talagang ginagawang galit sa kanya ang mga tao. Mayroon ding isang tao na nagkumpisal ng pag-ibig kay Kalihim Kim sa isang masidhing paraan ngunit si Kalihim Kim ay nanatiling tahimik na may kasuklam-suklam na hitsura sa kanyang mukha. Nang makita ni Sarah ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon pumasok si Kalihim Kim upang iligtas siya. Kahit na ang hapunan na ito ay mapaghamong para kay Sarah sa kabutihang palad hindi ito mapanganib. Kapag nag-aalala siya tungkol sa kung paano magbayad para sa isang taxi mabait na inalok ni Kalihim Kim na itaboy ang kanyang bahay. Naghihintay si Sian Woo sa tabi ng kalsada kaya nagseselos na siya ay hindi nagsasalita. Ito ay lamang nang tumanggi si Sarah na huminga siya ng isang buntong hininga. Gayunpaman hindi siya papayagan ng kanyang pagmamataas at anyayahan si Sarah na sumakay sa kanya. Nanunood si Sarah na madapa kinumbinsi ni Sian Woo ang kanyang sarili na maaari niyang pamahalaan ang kanyang sarili. Kaya't humakbang siya sa gas at mabilis na nagmaneho. Gayunpaman pagkatapos ng pagmamaneho ng isang maikling distansya napagtanto niya na wala nang makikita si Sarah. Sabik siyang lumabas ng sasakyan at hinanap siya. Kinumbinsi din niya ang kanyang sarili na ito ay dahil si Sarah ang kanyang empleyado na nag-aalala siya. Nang makita si Sarah na nakaupo sa bus stop nang hindi umalis na dama ni Sian Woo na talagang nag-aalala siya. Gayunpaman sa sandaling ito nadama ni Sarah ang pagduduwal. Si Sian Woo ay malapit nang ilabas ang kanyang kamay upang mahuli ito ngunit nilamon ito ni Sarah. Si Sian Woo ay walang pagpipilian kundi ang dalhin si Sarah sa kanyang likuran ngunit ang kamay ni Sarah ay nagsimulang gumala muli sa kanya. Kasabay nito si Jin Mo ay hindi rin idle. Humakbang siya papunta sa sahig ng sayaw na may natatanging paggalaw sumasayaw kasama si Nahi. Samantala sa kabilang panig sa wakas ay pinamamahalaang ni Sian Woo na dalhin si Sarah sa bahay. Napapagod na siya kaya halos hindi siya mahiga. Gayunpaman biglang umupo si Sarah at pinatong ang kanyang mukha. Lasing na siya kaya siya talaga ang nagkamali sa kanya para kay Nahi. Kahit na siya ay nag-ungol na sinasabi kung gaano kakaiba ito ngayon si Nahi ay parang Sian Woo. Ang Sian Woo ay parehong nagagalit at nakakaaliw ngunit tinakpan niya pa rin si Sarah ng isang kumot bago umalis na may kapayapaan ng isip. Sa hindi inaasahan may kumatok sa pintuan. Si Sarah ay likas na tumayo upang sagutin ito ngunit nahuli siya ni Sian Woo at ang dalawa sa kanila ay nagtapos na bumagsak sa kama ng magkasama. Kinaumagahan nagising si Jin Mo sa isang hindi pamilyar na kama at agad na napagtanto na wala siyang suot na damit. Pagkatapos naalala niya na pagkatapos ng pagsayaw sa nightclub noong nakaraang gabi siya ay uminom kasama ang kanyang magandang kapitbahay si Nahi. Noon lang ang tunog ng isang flushing toilet ay nagmula sa banyo. Lumabas si Nahi sa banyo at nakita si Jin Mo sa isang napaka hindi nakikitang estado. Sa sandaling iyon naalala ni Jin Mo ang lahat mula sa nakaraang gabi. Matapos lasing ang dalawa sa kanila ay natutulog ng magkasama. Nagpanggap na kalmado si Nahi sinabi na kailangan niyang bumalik sa kanyang shop at umalis muna. Ngunit sa sandaling siya ay lumakad sa labas hindi na niya mapapanatili ang pagpapanggap. Pinagsisisihan ito ni Nahi.
Matapos mabago ang kanyang mga damit, sinubukan ni Jinmo na mag-sneak out habang hindi binibigyang pansin ni Nahi. Ngunit sa kasamaang palad nahuli siya. Napahiya siya, awkward na ipinaliwanag na siya ay umalis na para sa isang trabaho. Nadama ni Jinmo ang pangangailangan na ipaliwanag kung ano ang nangyari sa gabi bago. Ngunit pagkatapos lamang isang tao ang lumakad humihingi ng tinapay. Kinuha ni Jinmo ang pagkakataon na madulas nang hindi napansin, ganap na nagpanik at hindi sigurado sa kung ano ang gagawin. Nang gabing iyon nang siya ay bumalik, nakita ni Jinmo ang lalaki kaninang umaga na nagdulot ng problema kay Nahi. Inangkin ng lalaki na nilamon niya ang isang kawad ng bakal na nasa isa sa mga cake ni Nahi at humiling ng kabayaran. Gayunpaman, ang kawad ng bakal ay hindi maaaring maging sa cake dahil ang bakery ay hindi gumagamit ng anumang katulad nito. Ngunit iginiit ng lalaki na nandoon ito at nagbanta na ihabol kung hindi siya nabayaran. Sa sandaling iyon, si Jinmo ay may kumpiyansa na humakbang pasulong, ibinigay ang kanyang card sa negosyo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang personal na abogado ni Nahi. Tinanong niya pagkatapos ang lalaki kung saan siya nasugatan. Sa una, sumigaw ang lalaki na ang bakal na kawad ay nag-scratch ng kanyang bibig. Ngunit mahinahon na itinuro ni Jinmo na ang pagkalat ng maling impormasyon upang takutin ang iba ay maaaring magresulta sa multa na hindi bababa sa 15 milyong nanalo o pagkabilanggo ng hindi bababa sa 5 taon. Naririnig ito agad na natakot ang lalaki. Sinabi ng lalaki na susubukan niyang mag-apply ng ilang pamahid at maaaring hindi na kailangang bumalik kung gumaling ito. Si Nahi ay palaging naging malakas dati. Bigla siyang nakaramdam ng seguridad mula kay Jinmo. Nang gabing iyon, sinimulan ng tatlo ang kanilang pagsisiyasat sa Taejin at ang kanilang misyon sa oras na ito ay upang mahanap ang kanyang pakikipag-ugnay at sirain ang kanilang pakikipagtulungan. Sinadya ni Sara na lumapit sa Taejin kahit na humakbang sa paa ng Sunwoo upang madagdagan ang kredibilidad na naglalayong manalo ng tiwala ni Taejin. Ginamit niya ang kanyang kakayahang super sight upang malaman ang password sa kanyang telepono habang natagpuan ni Taejin si Joy sa panonood ng Sunwoo na pinahihirapan ng kanyang kalihim. Natutuwa sa kanyang nakita agad na nagpasya si Taejin na anyayahan si Sara sa tanghalian. Sinadya ni Sara na ginamit ang kanyang mga chopstick upang guluhin ang pagkain na nagiging sanhi ng langis sa Taejin. Mabilis siyang humingi ng tawad at nag-alok na pumunta sa kotse upang makakuha ng extrang shirt para sa kanya. Nang mabuksan niya ang kotse, nakita niya ang paa ng isang tao na humakbang dito. Dali-dali na hinayla ni Sara ang Sunwoo na pagkatapos ay binigyan siya ng isang USB upang kopyahin ang data mula sa telepono ni Taejin papunta dito. Kung hindi, sasagutin niya ang kanyang mga paa bilang paghihiganti sa nangyari kaninang umaga. Si Sara ay maaari lamang sumumpa sa ilalim ng kanyang hininga tungkol sa Sunwoo. Nang siya ay bumalik, nakita niya ang telepono ni Taejin na nakahiga sa mesa habang siya ay nasa banyo na nakikipag-usap sa kanyang shirt. Likas na kinuha ni Sara ang pagkakataong ito ang pag-plug sa connector ng Type-C nang hindi nag-iisip ng higit pa. Matagumpay siyang pumasok sa password ng telepono na na-memorize niya ng mas maaga sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang super sight sa mga mata ni Taejin kaninang umaga. Ang Sunwoo at Jinmo ay nakakonekta na sa kanilang pagtatapos, agad na sinimulan ang proseso ng kopya ng data. Sa paglipas ng oras, ang pag-igting sa gitna ng tatlo ay lumaki lalo na para kay Sara. Natatakot siya kung ano ang mangyayari kung natuklasan ni Taejin ang kanyang mga aksyon at ang kanyang pagkabalisa ay humantong sa kanya na patuloy na sumulyap sa pintuan. Noon lang binalaan siya ng Sunwoo na si Taejin ay lumabas mula sa banyo. Sa sandaling binuksan ni Taejin ang pintuan, mabilis na inilagay ni Sara ang isang kahon sa telepono upang bilhin ang mga ito ng kaunti pang oras upang matapos ang paglipat. Kapag narinig niya na kumpleto ang pagkopya ng data, casual na itinaas ni Sara ang kahon, hindi na ipalabas ang connector ng Type-C at bumalik sa kanyang upuan nang hindi ipinagkanulo ang anumang tanda ng pagkabagot. Kasabay nito, tahimik siyang nagbuntong hininga. Sa sandaling iyon, nagkomento si Taejin na naramdaman niya na nakilala nila ang isang lugar bago. Mahinahon na tumugon si Sara na nagsasabing ang isang tao sa kanyang katayuan ay hindi maaaring tumawid sa mga landas sa isang tulad ni Taejin at nagbiro na mayroon siyang mukha ng masa. Gamit nito, matagumpay niyang niloko muli si Taejin.
Samantala sinuri ni Jinmo ang data at natuklasan ang isang mensahe na nagbubunyag na si Taejin ay gumawa ng isang appointment upang makita ang isang taong nagngangalang Sunday sa Chandrayong room. Gayunpaman ang bilang na ginamit sa kabilang dulo ay mula sa ibang bansa kaya hindi nila ito masusubaybayan. Sinulyapan ni Taejin ang oras at napagtanto na papalapit na ang appointment, sinabi kay Sarah na umalis ng maaga. Sa oras na ito nalaman din ni Jinmo ang pagkakakilanlan ni Sunday. Siya ang pinakatinatanggap na henyo ng R&D na empleyado sa industriya kamakailan at ang kanyang pangalan ay Chi Sian. Anuman ang plano ni Taejin, kailangan nilang ihinto ang pulong na ito at sakupin ang pagkakataong atake sa Taejin. Nang bumalik si Sarah, ang tatlo sa kanila ay nagtago ng kanilang sarili bilang mga patron ng Chino at pumasok sa restaurant upang may segawa ang kanilang plano. Nagpapanggap si Sian-woo na si Taejin at pumasok upang matugunan ang Chi-sun habang si Sarah ay nagpost bilang isang receptionist na nag-escort sa totoong Chi-sian sa isang pekeng silid na Chandrayong. Sa aktwal na silid ng Chandrayong umupo si Taejin kasama si Jinmo na nakilala bilang isang pekeng Chi-sian. Iniharap ni Jinmo ang isang prehanda na card ng negosyo na sinasabing mula sa isang espesyal na pangkat ng pagsubaybay sa H Corporation. Nagsinungaling si Jinmo na ang Chi Sian ay natagpuan na may lihim na pakikipag-ugnay sa China at ngayon ay sinisiyasat. Samantala si Chi Sian ay nakatingin sa Sian-woo na may isang nakakagulat na ekspresyon. Tinanong niya kung nasaan si Taejin. Ginamit din ni Sian-woo ang parehong pamamaraan na sinasabi na si Taejin ay sinisiyasat ng kumpanya. Kung huminto siya ngayon, hindi na ituloy ni Sian-woo ang bagay na ito. Sa kabilang panig, galit na itinapon ni Taejin ang card ng negosyo at lumingon upang umalis. Natatakot si Chi Sian na malantad matapos marinig ito kaya't sumagot siya ng malabo at malapit ng tumakas. Pinigilan siya ni Sian-woo at sinabi na mula ngayon hindi na siya pinayagang makipag-ugnay kay Taejin. Binalaan din ni Sian-woo si Chi Sian na huwag banggitin ang pangyayaring ito kay Taejin. Mabilis na tumango si Chi Sian at ipinangako din sa kanya ni Sian-woo na hindi niya hahayaan ang masamang bagay na mangyari. Parin kung ang bagay na ito ay nakalantad, maaari itong makapinsala sa reputasyon ng kumpanya. Matapos matagumpay na makumplito ang kanilang misyon, ang tatlo sa kanila ay nasa mataas na espiritu. Hindi alam na lihim na nakuha ni Kalihim Kim ang kanilang buong site sa pamamagitan ng mga litrato. Sa susunod na eksena, natanggap ni Sarah ang isang misyon ng pagtaas ng kahirapan na kung saan ay masira ang bulag na petsa ni Chairman Sian-woo. Ang layunin ay upang itaboy ang isang babae na kapwa mayaman at maganda. Sa harap ni Yumin, humawak sila ng mga kamay at kumilos na mapagmahal na ginagawa ang Yumin mula sa kanila ay kailangang magselos at magalit. Si Sarah ay kumilos pa ng cutesy na humiling sa Sian-woo na pakainin siya ng isang piraso ng cake. Matapos pakainin ni Sian-woo si Sarah, kinain niya ang natitirang piraso na nagtulak kay Yumin sa gilid. Galit siya at biglang tumayo at bumagsak. Sa sandaling umalis si Yumin, agad na pinakawalan ni Sian-woo at Sarah ang mga kamay ng bawat isa. Ngunit pagkatapos ay nakita ni Sarah ang kalihim na malapit sa kalihim. Mabilis sa kanyang mga paa si Sian-woo ay may plano at ipinahayag na si Sarah ang kanyang kasintahan. Tinitiyak na ang mga tao ay titigil sa pagpilit sa kanya na magpatuloy sa mga bulag na petsa. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang pares ng baso kay Sarah at dinala siya ng diretso sa tuktok na silid. Upang gantimpalaan si Sarah sa kanyang nakakumbinsi na pagganap, inutusan ni Sian-woo ang kanyang paboritong ulam ay maanghang na pritong rice cake. Si Sian-woo ay hindi pa nakakain ng gayong mga pagkain noon kaya't nag-usisa siya tungkol sa kung ano ang naging masarap sa kanila na si Sarah ay nilamon sila ng labis. Si Sarah ay naglalaro ng isang piraso ng cake ng bigas sa kanyang bibig. Kung paanong ang Sian-woo ay nagtipon ng lakas ng loob na buksan ang kanyang bibig at kainin ito, si Sarah ay nakamamanghang pinahihit ang mga chopstick at kinain ang piraso mismo. Matapos ang pagkain, nakatulog si Sarah. Naiwan ang pakiramdam ng Sian-woo habang pinapanood niya ang babaeng walang malasakit na babaeng ito. Sa puntong ito, halos gamulong siya sa sofa sa kanyang pagtulog. Pinilit ang Sian-woo na kunin siya at ilagay siya sa kanyang malaking kama. Pagkatapos ay nagbitiw siya sa kanyang sarili sa pagtulog sa sofa na may unan lamang upang mapanatili siyang kumpanya.
Kinaumagahan si Sian-woo ay nagulat na gising sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Natagpuan niya na wala na siya sa sofa ngunit nakahiga sa kama. Samantala inabot ni Sarah groggily ang kanyang telepono. Bigla nakaramdam siya ng braso sa tabi niya. Nang buksan niya ang kanyang mga mata napagtanto niya na siya ay may pugad sa mga braso ni Sian-woo. Natatakot siya na sumigaw siya at mabilis na tumalon mula sa kama. Nang makita lamang niya na nagbihis pa rin siya at tiniyak sa kanya ni Sian-woo na wala siyang ginawa na damaba si Sarah. Mabilis na sinuri ni Sarah ang kanyang telepono at nakita na malapit na siya sa trabaho. Gayunpaman tiniyak siya ni Sian-woo na manatiling kalmado, sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil dadalhin niya siya upang magtrabaho sa pamamagitan ng isang lihim na daanan. Matapos silang dalawa ay nagbago sa wastong kasuotan, pumasok sila sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Ang awkwardness mula sa nakaraang gabi ay tumagal sa pagitan nila. Ang daanan ay humantong ng diretso sa tanggapan ng chairman. Sa sandaling umalis si Sarah, umikot si Sian-woo at agad na nagulat ng Kalihim Hong na nakatayo sa likuran niya. Tinanong ni Kalihim Hong kung si Sian-woo ay kasama ng isang babae noong nakaraang gabi. Hindi ito itinanggi ni Sian-woo at kinumpirma na ang sitwasyon ay tulad ng ipinapalagay ni Kalihim Hong. Pagkatapos ay nagtanong si Sian-woo kung bakit tinawag ng maaga ang Kalihim Hong, kung saan ipinaliwanag niya na ang isang kakaibang post ay lumitaw sa anunsyo ng tanggapan ng chairman. Gayunpaman ngayon hindi nila mahanap ang manager na si Kang dahil hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Sinuri ni Sian-woo ang mga security camera at natuklasan na matapos na pumasok ang manager na si Kang kaninang umaga hindi siya nakita na umalis na nagpapahiwatig na nasa loob pa rin siya ng gusali. Samantala sinimulan ni Tae-jin na maghinala ang pagkakakilanlan ni Sarah. May pakiramdam siya na nakita niya siya sa isang lugar bago. Matapos ang paghahambing ng mga larawan sa wakas ay napagtanto niya na si Sarah ang babaeng nag-splash ng tubig sa kanya. Natukoy na mahuli si Sarah, nagmamadali siya sa kumpanya. Ngunit sa oras na naabot niya ang tira na wala si Sarah. Tumalikod si Tae-jin at sinubukan na hadlangan ang isang miyembro ng paglilinis ng kawani, hindi alam na ito ay talagang Sian-woo sa disguise. Alam na natuklasan ni Tae-jin ang pagkakakilanlan ni Sarah, mabilis na kumilos si Sian-woo. Matapos pumasok sa banyo inilabas ni Sian-woo si Sarah at nagreklamo siya na ang pagtatago sa lalagyan ng imbakan ay may hindi pangkaraniwang amoy na nagpahirap sa paghinga niya. Sinabi ni Sian-woo na habang naamoy ang langit kapag kumakain, ito ay tulad ng impyerno kapag inhaled. Nakatingin sa ibaba nakita ni Sarah ang isang truck na puno ng mga durian. Mabilis na nakuha ni Sian-woo ang isang hanay ng mga uniforme ng paglilinis ng mga kawani at sinabi kay Sarah na ilagay ang isa. Susunod kailangan nilang hanapin ang nawawalang manager na Kang. Matapos mabago ang kanilang mga damit itinulak ng dalawa ang cart sa labas. Ngunit tinawag sila ng pinuno ng paglilinis ng koponan na nagtanong kung saan sila nanggaling. Sa kabutihang palad mabilis na naisip ni Sarah ang kanyang mga paa at inaangkin na nandoon sila upang punan para kay Ji Jung at si Sian-woo ang bagong tao. Gayunpaman pinigilan sila ng pinuno ng koponan mula sa pagkuha ng elevator at ipinaalam sa kanila na ang ibang mga empleyado ay hindi nagustuhan ang paglilinis ng mga kawani gamit ang elevator dahil hindi ito kasiya siya at mabango. Kailangang dalhin ni Sian-woo ang cart ng basura sa hagdan habang sinusumpa ang superior sa kumpanya. Lalo na ang superior ay ang kanyang sarili dahil naging abala siya sa paglalaro ng tiktik na pinabayaan niya ang mga aktibidad ng kumpanya. Nang maglaon ginawa nila ito sa ika-12 palapag. Gamit ang kanilang mga pagkakakilanlan bilang mga kawani ng paglilinis, maingat nilang hinanap ang mga pahiwatig sa desk ni Manager Kang. Natuklasan ni Sian-woo ang isang proyekto na nakalimbag ng manager na si Kang ng ilang araw bago, ngunit isinulat ito ng isang empleyado na nagngangalang Ji-hyun at ang orihinal na dokumento ay hindi nagdala ng kanyang lagda. Kinuha ni Sian-woo ang kanyang telepono at nasnap ang isang larawan bilang katibayan. Pagkatapos ay nagpanggap siyang walang laman ang basurahan habang ang pag-plug ng isang USB drive sa computer para kay Jinmo na kopyahin ang data. Samantala napansin ni Sarah ang isang babaeng empleyado na nagngangalang Lee-hyun na may hawak na flyer tungkol sa pagtulog. Natagpuan din ni Sian-woo ang broken fountain pen ng manager na si Kang sa basurahan.
Tulad ng malapit na niyang ihiwalay ang mga bagay, paalalahanan siya ni Sarah na malapit na ang kalihim ni Tae-jun. Natatakot na sila ay makikilala ang dalawa ay mabilis na lumingon at itinulak ang cart upang maubusan. Pumunta sila sa silid ng pagpupulong upang ibahagi ang impormasyong kanilang natipon. Ginamit ni Sarah ang kanyang sobrang paningin at natuklasan ang isang kakaibang pulbos sa tasa ng kape na nagmumungkahi na ang isang tao ay malamang na dumulas sa isang sedative dito at inagaw ang manager na si Kang. Agad na nabalisa si Sian-woo at tinanong si Sarah kung ginamit na niya ulit ang kanyang superpower. Patuloy siyang nagtanong kung hindi siya komportable. Mabilis na binago ni Sarah ang paksa na binabanggit na napansin niya si Lee Hyun ay hindi maganda ang natutulog at nagtaka kung ang pulbos ay maaaring maging gamot na natutulog. Sa sandaling iyon si Jin Mo ay gumawa din ng isang pagtuklas. Karamihan sa mga dokumento sa computer ay isinulat ni Ji Hyun ngunit kapag isinumite binago ito ng manager Kang sa kanyang sariling pangalan. Tila na itinalaga ni Ji Hyun ang kanyang sarili sa kumpanya kaya bakit natagpuan ang basag na manager ni Manager Kang sa basurahan ni Lee Hyun. Pinaghihinalaan ni Sarah na ang dalawang kababaihan ay nag-aaway upang gumawa ng isang krimen. Binalaan ng Sian-woo na hindi sila maaaring tumalon sa mga conclusion at kailangan upang kumpirmahin ang ilang higit pang mga detalye. Habang ang tatlo ay nagbibiro sa paligid ng maligaya, ang pinuno ng paglilinis ng koponan ay lumapit sa kanila. Nagsign si Sarah ng Sian-woo upang bumalik sa trabaho ng mabilis. Hindi binibigyang pansin ni Sian-woo kaya tumayo lang siya roon. Matapos makita ang pinuno ng paglilinis ng koponan, nagpanik siya at nagpanggap na abala ngunit malumanay na sinabi sa pinuno ng koponan na linisin ang banyo ng Nam. Natigilan si Sian-woo at maligayang sumang-ayon si Sarah. Hindi na makatiis lumingon si Sian-woo ngunit hinayla siya ni Sarah. Noon lang lumabas ang isang mahinahon na lalaki. Halos mabagsak ang Sian-woo nang buksan niya ang pintuan na nag-iwan ng isang hindi mapipigilan na takot sa loob niya. Mula pa nang nakatago si Sarah sa basurahan, si Tae-jin ay walang tigil na hinahanap niya. Bigla na huli ng isang eksena ang kanyang hinala. Nang mag-zoom in siya, talagang nagbihis si Sarah bilang isang tagapangalaga. Sa sandaling iyon narinig ni Sarah ang ilang mga babaeng empleyado na nakikipag-chat sa break room. Ito ay naging ang manager na si Kang ay madalas na nagdulot ng problema para sa mga babaeng kawani at mapapahiya ang iba sa panulat na iyon. Sa wakas naintindihan ni Sarah ang motibo ni Lee Hyun. Tulad ng malapit na niyang iulat ang kanyang pinakabagong mga natuklasan kay Sian-woo, lumapit si Tae-jin at sinubukan siyang mahuli. Tumakas si Sarah ngunit hinabol siya ni Tae-jin at hindi siya papayagan. Sinabi sa kanya ni Sian-woo na tumakbo ng mabilis sa banyo ng kababaihan ngunit sa hindi inaasahan na si Tae-jin ay tulad ng isang baluktot ng ahas na sumakay sa banyo ng kababaihan. Malapit na isara ni Sarah ang pintuan nang hadlangan siya. Sa kabutihang palad si Sian-woo ay dumating lamang sa oras. Sa isang suntok pinatok niya si Tae-jin na walang malay. Nag-aalala si Sarah na tinanong kung ang paghagupit kay Tae-jin tulad nito ay gagastos sa kanya ng kanyang buhay ngunit sinabi ni Sian-woo na ito ay banayad na ugnay. Pagkatapos nito ang dalawang nakalok ang Tae-jin sa banyo. Gayunpaman habang sila ay lumakad sa labas, tumakbo sila sa personal na kalihim ng Sian-woo. Nagpakita si Kalihim Hong ng isang maling ekspresyon na sinasabi na araw-araw na hinayaan niya ang kamay ng chairman na walang alikabok. Kaya bakit kailangang linisin ito ng chairman? Mabilis na binago ni Sian-woo ang paksa at tinanong si Secretary Hong kung nagkaroon ng kamakailang mga reklamo laban kay Manager Kang. Tumugon si Hong ngunit nabanggit na 2 buwan bago humiling si Manager Kang ng isang pagsisiyasat sa head ng Hajin. Ngayon ay nagbitiw ang pinuno ng departamento. Kung paanong ang kalihim na si Hong ay nagagalit pa rin sa amoy ng katawan ni Sian-woo, mabilis na itinalaga sa kanya ni Sian-woo ang isang gawain upang alagaan ang kotse na ito ng basura. Pagkatapos nito umalis si Sian-woo kasama si Sarah na parang walang nangyari. Samantala sa wakas ay nakatakas si Tae-jin mula sa banyo ng kababaihan ngunit dinala siya ng masamang balita ni Kalihim Kim. Natagpuan ni Pangulong Sian-woo ang manager na si Kang na inakusahan si Tae-jin. Ito ay naging Sian-woo at si Sarah ay sinisiyasat ang buong proseso ng paglaho sa lihim na silid.
Ang department head na si Hajin na nagbitiw sa 2 buwan na ang nakalilipas ay nag-speak ng kape ng lahat na may mga table task na natutulog. Pagkatapos ay inilagay niya ang manager na si Kang sa isang kahon at dinala siya sa lokasyong ito. Ang manager na si Kang ay malamang na natutulog pa rin sa kahon. At salamat din sa kwento ng pinuno ng paglilinis ng koponan na natuklasan ni Sian Woo ang lahat. Kagabi nang tumulong ang manager na si Jung na ilipat ang screen pagkatapos ay nasugatan siya. Kinuha ng department head na si Hajin ang pagkakataon na itulak ang paglilinis ng cart. Pagkatapos nito nagtago siya sa loob ng lalagyan ng imbakan naghahanap ng isang pagkakataon upang lihim na mag-post ng mga artikulo na nag-uulat ng panloob na balita. Ang TV ay inilipat din doon ng head Hajin. Kalaunan ay inamin niya sa lahat ng kanyang mga aksyon na nag-aangkin ng nag-iisang responsibilidad at nagsasabi na walang ibang kasangkot. Napilitan siyang mag-resign dahil sa mga maling akusasyon mula kay manager Kang kaya't nakaramdam siya ng puot sa kanya. Matapos ang hindi sinasadyang pag-overlay ng isang tawag sa telepono sa pagitan ng manager na Kang at Taejin, nalaman ng head na si Hajin na ang mag-o-Kang ay nagsagawa ng impormasyon tungkol sa katiwalian ni Taejin. Sinenyasan siya nito na alisin ang dalawa gamit ang pagkakakilanlan ng manager na mag-post ng isang panloob na akusasyon. Ang hakbang na ito ay hindi lamang lilikha ng isang rift sa pagitan nila ngunit potensyal din na parusahan ang dalawang nagkasala. Pagkatapos ng alauna na i-post ng department head na si Hajin ang artikulo na upang matulungan sina Jihyun at Lee John na maiwasan ang hinala. Bilang dating pinuno ng departamento, nasaksihan niya ang manager na si Kang ay kumuha ng lahat ng kredito para sa trabaho ni Jihyun. Bukod dito madalas niyang ininsulto at ginigipit si Lee John. Gayunpaman kulang siya ng lakas ng loob na tumayo para sa kanila na iniwan ang kanyang pakiramdam na nagkasala. Pinatawag ni Sian Woo ang dalawang biktima sina Jihyun at Lee John at same time na humingi ng tawad sa kanilang tatlo pagkatapos ay nangangako na humingi ng hustisya para sa kanila. Kasunod nito pinangunahan ni Hajin ang lahat na maghanap ng manager na si Kang na nasa kahon ng carton. Matapos ang pagunat ng komportable nakita niya ang Sian Woo na nakatayo sa harap niya. Inilaan niyang mabilis na tumayo upang batiin si Sian Woo ngunit pindutin ang kanyang ulo sa kahoy na board. Direkta na tinanong siya ni Sian Woo na magbigay ng katibayan ng katiwalian ni Taejin. Pagkatapos ay natagpuan ni Taejin ang 6 at inilaan na tanungin siya. Sa kabutihang palad dumating si Sian Woo sa oras. Kailangan niyang tawagan si Taejin upang makatakas si Sera sa kalamidad. Inamin ni Sian Woo na si Sera ang kanyang tao at tinanong niya si Taejin kung paano siya naging kwintas. Gayunpaman nalito si Taejin at inaangkin na hindi niya alam kung kailan niya ito nakuha. Sa sandaling iyon napagtanto ni Sian Woo na ang may-ari ng kwintas ay hindi Taejin ngunit ang kanyang ama na nangangahulugang kabilang ito sa vice-chairman. Sa oras na ito ang manager na si Kang ay inalis ng pulisya at bumalik si Kalihim Kim upang ipaalam sa ama ni Taejin na ang mga aktibidad ng kanyang anak ay natuklasan ni Sian Woo. Galit na galit ang ama ni Taejin nang marinig ito at hiniling agad ni Kalihim Kim na si Taejin. Alam ng vice-chairman na sinisiyasat ni Sian Woo ang kwintas kaya umarkila sila ng isang gang upang makidnap si Sian Woo na nag-aalok ng napakataas na presyo na 500 milyon para sa kanyang buhay. Samantala ipinagdiriwang ni Sera ang kanilang tagumpay ngayon at hinayla ang Sian Woo para sa inihaw na tiyan ng baboy. Habang kumakain sila at uminom ng magkasama lumapit ang kanilang relasyon. Sa pag-uwi ang kanilang mga kamay ay hindi sinasadyang brush laban sa bawat isa na nagdulot ng paglipat sa kanilang emosyon. Noon lamang napansin ni Sian Woo ang ilang mga lalaki sa itim na pagharang sa kanilang landas at masasabi niya ng isang sulyap na hindi sila mabubuting tao. Hinimok niya muna si Sera na umuwi muna. Na agad na sinira ang magandang kapaligiran sa pagitan nila. Kung paanong si Sera ay hindi nasisiyahan sa biglaang pagbabago ng saloobin ni Sian Woo, lumingon siya at nakita ang isang pangkat ng mga kalalakihan na nakasuot ng itim na pagdaan. Sa sandaling ito napagtanto din niya ang panganib. Naunawaan niya na kahit na ang Sian Woo ay bihasa ang pagtalo sa 4 na lalaki ay magiging hamon lalo na sila ay armado. Gamit ang kanyang superhuman vision nakita ni Sera na si Sian Woo ay malubhang nasugatan at nakahiga sa lupa. Kinaladkad siya ng mga kalalakihan sa isang sasakyan.
Hinabol ni Sarah ang lahat ng paraan at sa parehong oras sinabi rin niya kay Jinmo ng lokasyon upang siya ay matulungan ng mabilis. Umakyat si Sarah sa bar aisles tahimik na nakatingin sa bintana upang makita ang Sian-woo na nakatali sa kanila. Tinatawag ng pinuno ang tao sa likod nito. Nang marinig ni Tae-jin na sa kasamaang palad ay sineseryoso nila ang Sian-woo na pagtanto niya na gusto nila ng mas maraming pera. Nakita ni Tae-jin na ang mga bagay ay nagiging seryoso at hindi maaaring panatilihing kalmado. Nakita iyon ng kanyang ama at hinawakan ang telepono at sinabi sa mga gangster na turuan lamang ang Sian-woo ng isang aralin at hindi ito ay drug ito. Hindi maintindihan ng pinuno kung ano ang ibig sabihin ng ama ni Tae-jin sa pamamagitan ng paghawak nito ng maayos at naisip na nais niyang patayin si Sian-woo kaya sinabi ng pinuno sa kanyang mga subordinate na ilagay ang Sian-woo sa tangke ng isda. Nakita iyon ni Sian-woo at nagmadali na tinanong kung magkano ang kanilang binayaran upang kunin ang kanyang buhay. Ang pinuno ay nagpatupad ng kanyang 5 daliri na kamay. Galit na tumawa si Sian-woo nang makita niya ang numero. Ang isang chairman ng pangkat na tulad niya ay nagkakahalaga lamang ng 500 milyon. Nag-isip ang pinuno hanggang nagtataka kung siya ay nalinlang. Hinimok siya ni Sian-woo na palayain siya na nangangako na bigyan siya ng 5 bilyon. Kung paanong ang pinuno ay nagtuturo sa kanyang mga tauhan na ilabas ang Sian-woo sa labas ng tangke ng isda biglang sumabog ang isang malakas na pagsabog. Gumawa si Jinmo ng isang dramatikong pasukan kasama ang 2 batang babae sa tabi niya. Nang makita ito agad na inilipat ng mga miyembro ng gang ang Sian-woo pabalik sa tubig at tinatakan ang tangke. Si Jinmo ay nagbago sa isang martial arts master na ipinakita ang kanyang mga kasanayan sa nunchaku habang ang 2 batang babae na armado ng mga bomba busog at mga baril ng tubig upang sumali sa laban. Sa kaguluhan ang 3 sa kanila ay ganap na nakalimutan na ang pagligtas sa Sian-woo ay dapat na kanilang prioridad. Samantala si Sian-woo na nakulong sa tangke ng isda ay nahihirapang huminga. Sa kabutihang palad na pansin ni Jinmo sa oras mabilis na binuksan ang takip at hinayla siya. Nagmadali si Sarah upang matulungan ang Sian-woo na makatakas habang si Jinmo at Nahi ay nagtrabaho upang malinis ang isang landas sa likuran nila. Sa una pinlano nilang maakit ang mga gangster ngunit sa kanilang sorpresa hindi pinansin ng mga thugs at ipinagpatuloy ang paghabol sa Sian-woo. Nasugatan na at nahihirapan na hawakan ang kanyang paghinga si Sian-woo ay pagod na pagod. Kalaunan sila ay na-cornered. Ginamit ni Sian-woo ang lahat ng kanyang lakas na naiwan upang talunin ang unang alon ng mga umaatake. Hinimok niya si Sarah na makatakas ng hindi nababahala sa kanya nagbabala na pareho silang mahuli kung siya ay nanatili sa likuran. Pinangunahan niya ang natitirang mga kaaway sa gilid ng isang bangin pagkatapos ay nadulas siya at nawala ng walang bakas. Kung paanong ang pinuno ng gang ay malapit nang magpadala ng isang tao upang maghanap para sa kanya na ang tunog ng isang sirena ay pinaghalo pinilit silang tumakas. Matapos ang isang gabi ng walang tigil na paghahanap ng 3 pangkat ni Sarah at ng pulisya wala pa ring mga resulta. Kinabukasan sa telebisyon sinira ng balita na ang chairman ng Ankang Corporation na si Sian-woo ay nawala. Naalala ni Sarah ang huling oras na nakilala niya siya nang protektado siya mula sa mga gangster. Hindi mapakali na pagpasyahan niyang hindi na siya maaaring umupo ng walang imak. Bumalik si Sarah sa kagubatan kung saan nawala si Sian-woo gamit ang kanyang superhuman vision upang maghanap ng mga pahiwatig. Bigla nakita niya ang isang pulang handprint sa isang puno. Habang malapit na siyang tumingin sa paligid nakita niya na muling lumitaw ang mga gangster. Kapag hindi niya alam kung ano ang gagawin isang kamay ang sumaklaw sa kanyang bibig. Ito ay Sian-woo at buhay pa siya. Nang gabing iyon habang si Sian-woo ay kumapit sa bangin nakita niya si Kalihim Kim. Inanyayahan niya na ang tao sa likod ng mga thugs ay ang vice-chairman na nag-udyok sa kanya na pansamantalang baguhin ang kanyang mga plano at magtago. Nais niyang malaman kung ano ang kanilang susunod na paglipat. Dinala ni Sian-woo si Sarah sa villa kung saan nakatira ang kanyang ina bago siya namatay. Ang nakakakita sa kanya na natatakpan ng mga sugat ay nasaktan ang puso ni Sarah kaya't kinuha niya ang inisyatibo upang matulungan siyang mag-bandage. Habang ang gauze ay nakabalot sa kanyang baywang ang kapaligiran sa pagitan nila ay lalong lumalakas na romantiko.
Bigla napansin ni Sarah ang isang litrato sa mesa. Ipinaliwanag ni Sian-woo na ito ay isang larawan ng kanyang ina noong siya ay isang boluntaryo sa isang ulila. Inihayag ni Sarah na ito ay ang parehong ulila kung saan siya nakatira bilang isang bata at ang ina ni Sian-woo ay ang tiyahin na minamahal niya. Dahil ang Sarah ay may superhuman na paningin na naiiba sa mga normal na tao, madalas siyang binubuli ng ibang mga bata. Sinabi nila na siya ay isang halimaw. Tanging ang tiyahin ay laging nakakaaliw, hinikayat at palaging minamahal siya. Mula sa puntong iyon nagpasya si Sarah na nagpasya siyang maging espesyal na tao. Kung nais niyang kumilos kailangan niyang bumili ng ilang mahahalagang. Kinuha ni Sarah si Sian-woo upang kumain ng iba't ibang masarap na pinggan na hindi pa niya sinubukan noon at binili pa niya siya ng isang murang shirt na hindi pa niya isinusuot. Pareho silang nagsusuot ng mga simpleng floral shirt at salaming pang-araw na lumilikha ng isang magandang eksena na kahit na ang lumang litratista ay hindi makakatulong na kumuha ng maraming mga larawan para sa kanila. Natuklasan ito ni Sarah at mabilis na tumakbo upang pigilan siya. Hindi inaasahang natuklasan ni Sian-woo ang maraming mga lumang litrato sa dingding at naisip na maaaring makahanap siya ng isang bagay mula sa kanila. Matapos ang pagrereklamo sa matandang lalaki sa kanyang mga kasanayan sa pagkuha ng litrato, ang lalaki ay nagbim at nagpakita sa kanya ng maraming mga larawan. Sa sorpresa ni Sian-woo, gumawa siya ng isang makabuluhang pagtuklas. Ang vice-chairman ay naruroon 20 taon na ang nakalilipas at ang kwintas na nawala kasama ang kanyang ina ay nasa kanyang pag-aari. Nangangahulugan ito na maaari niyang maging mabuti ang pumatay sa kanyang ina. Upang makahanap ng katibayan, kailangan muna nilang hanapin ang taong naiwan sa litrato. Samantala mabilis na natutulog si Sarah na bigla siyang nakaramdam ng hindi mapakali. Nakatagpo siya ng isa pang bangungot. Sa pagkakataong ito ay nangangarap ng isang halimaw na berde na hinahabol sa kanya. Nang makita ni Sian-woo ang nasasaktan na ekspresyon sa kanyang mukha, nagmamadali siyang aliwin siya. Inilagay ang ulo sa kanyang kondongan at hinawakan ang kamay ni Sarah. Katulad nito, sa wakas ay nahulog si Sarah sa isang mapayapang pagtulog. Kinaumagahan nagising si Sarah upang hanapin ang Sian-woo na nasa parehong posisyon tulad ng gabi, bago nagtataka kung ang kanyang mga paa ay manhid. Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa ay tila tahimik na nagbabago. Sa sandaling iyon biglang nakatanggap ng mensahe si Sian-woo mula kay Jinmo na inihayag na ang kumpanya ay tumawag para sa isang pulong ng emergency shareholders. Ito ay ang parehong Taejun at ang kanyang ama ay naniniwala na si Sian-woo ay patay at mabilis na tinawag ang pulong na nais na manguna sa posisyon sa ilalim ng pretext na ang kumpanya ay kulang sa pamumuno. Kung paanong ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay upang bumoto na dama ng vice-chairman na ang posisyon ay nararapat na pag-aari sa kanya. Ngunit pagkatapos ay dahan-daang binuksan ang pinto. Ang gwapong Sian-woo sa isang puting suit ay lumakad kasama ang kanyang kalihim. Nabigla ang lahat na masaksihan ang eksenang ito at ang pangarap ng vice-chairman ay ganap na natapos. Tiyak na hindi papayagan ni Sian-woo ang dalawa na nakipagsabuatan laban sa kanya na hindi parusahan. Sa huli ang vice-chairman ay walang pagpipilian kundi ilipat ang lahat ng sisihin sa kanyang anak. Bago umalis sumigaw si Taejun na na-frame siya ni Kalihim Kim. Ang vice-chairman ay sumasalamin sa buong sitwasyon na nagtatanong kung nagtaas ba siya ng isang taksil. Sa makatuwid lihim siyang nagtungo sa bahay ni Kalihim Kim. Sa katunayan ang kalihim na si Kim ay hindi lamang nagkaroon ng katibayan ng mga pakikitungo sa droga ni Taejun, ngunit patunay din na si Taejun ay nagpalabas ng pondo sa publiko. Nang makita niya ang mga larawan na nakalagay sa tabi ng kama, ang vice-chairman na parang nakakita ng isang bagay na kakilakilabot na mabilis siyang lumingon at umalis. Ang Kalihim Kim ay isang masalimuot na tao, kaya sa gabing iyon natuklasan niya ang ilang kakaibang mga hibla ng buhok sa bedheat. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisiyasat sa driver, nalaman niya na nandoon ang vice-chairman. Dahan-daang binuksan niya ang mga kurtina na inihayag ang maraming mga larawan ng vice-chairman sa loob. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa Sian-woo at Sarah na lumapit. Matapos ang lahat ng nangyari, sa wakas ay nagtipon sila ng lakas ng loob upang maipahayag ang kanilang mga damdamin para sa isa't isa. Kinabukasan ibinigay ni Kalihim Hong si Sian-woo ng isang piraso ng impormasyon.
Matapos mag-imbestiga sa mga tala sa pagtatrabaho mula 20 taon na ang nakalilipas, na tuklasan ni Sian Woo na ang lalaki na nakita kasama ang vice-chairman sa larawan ay dating driver at ngayon na ang tao ay nakatira sa nayon na ito. Habang hindi pa nila matatagpuan ang driver, nakatagpo sila ng isang guro na sabik na naghahanap ng isang mag-aaral. Masigasig na ginamit ni Sarah ang kanyang superpower at sa huli ay natagpuan ang bata na nagtatago sa isang sandpit sa tabi ng kalsada. Ito ay lumipas na ang ina ng batang ito ay namatay hindi pa nagtatagal at ang maliit na batang babae ay nais na hanapin ang kanyang ina sa ganitong paraan. Malumanay na aliw si Sarah at niyakap ang mahirap na bata na ito. Matapos ang isang araw ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan nila ang driver ng vice-chairman mula 20 taon na ang nakakaraan. Kinuha ni Sian Woo ang larawan at tinanong ang driver tungkol sa mga kaganapan mula sa oras na iyon, ngunit sinabi ng driver na mayroon siyang Alzheimer's at hindi maalala ang anuman. Matapos sabihin ito, inalis niya ang dalawa. Sa hindi inaasahan, sa sandaling iyon ang maliit na batang babae na tinulungan ni Sarah na tumakbo. Ito ay siya ang apo na minamahal ng driver na higit sa lahat, maging ang kanyang buhay. Nang mapagtanto ng driver na ang dalawang tao sa harap niya ay ang kanyang mga benefactors, ipinahayag niya na siya at ang vice-chairman ay pumunta sa ulila ng magkasama dahil biglang nais ng vice-chairman na sponsor ang isang bata na nagngangalang Namhil at ipadala siya sa ibang bansa. Ipinakita ni Sian Woo ang driver ng larawan ng kanyang ina at ang mga anak mula sa ulila para sa kumpirmasyon. Sinulyapan ito ng driver at kinilala si Namhil, ngunit kung bakit biglang isusuportahan ng vice-chairman ang isang bata na hindi pa niya nakilala. Ginamit ni Jin Mo ang kanyang mga kasanayan sa pag-hack upang suriin ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan kay Namhil, ngunit walang mga tala sa kanya na bumalik sa bansa na parang nawala siya sa mundo. Nagpasya sina Sian Woo at Sarah na mag-imbestiga simula sa ulila. Bumalik sa ulila kung saan siya nakatira ng maraming taon, na dama ni Sarah ang labis na pakiramdam ng pamilyar. Gayunpaman, ang dating direktor ay namatay, kaya ang bagong direktor ay hindi alam ang mga nakaraang kaganapan. Pinayuhan niya si Sarah na hanapin ang kanyang malapit na kapatid na pulis na Kwon Gi. Nakaramdam si Sarah ng isang glimmer ng pag-asa at agad na kumuha ng isang tanghalian upang hanapin ang kanyang kapatid. Nalaman niya na sina Kwon Gi at Namhil ay nag-aral sa parehong high school. Pagkatapos ay dumiretso ang dalawa sa paaralan, ngunit nalaman na ang punong guro mula sa oras na iyon ay nagretiro. Sa kabutihang palad, ang bagong punong guro ay may kamalayan sa ilang impormasyon. Nang mabanggit ni Sian Woo na nais na mag-sponsor ng isang gusali ng pagtuturo, nasisiyahan ang punong guro. Sa makatuwid ng magtanong si Sian Woo tungkol kay Namhil, inihayag ng punong guro ang lahat ng alam niya. Sinabi niya na si Namhil ay may mahusay na mga marka noon at itinuro din niya ang klase ni Namhil. Habang ang iba pang mga bata ay natatakot sa mga poloka, si Namhil ay maaaring magsagawa ng mga paghiwalay nang hindi binabago ang kanyang pagpapahayag. Inisip ng punong guro na dadalo siya sa medikal na paaralan. 10 taon na ang nakalilipas, nakatagpo niya muli si Namhil. Malaki ang nagbago niya kahit na binabago ang kanyang pangalan. Nang marinig ni Sian Woo at Sarah ang pangalang iyon, nagulat sila. Samantala, natapos na ni Jin Mo ang pagbuo ng isang programa sa paghula sa mukha na pinag-aaralan kung ano ang magiging hitsura ni Namhil pagkatapos ng 20 taon. Sabik siyang tumawag sa Sian Woo. Noon lang ang pangalan ay tinawag ng magkakaisa. Ang tao ay walang iba kundi si Secretary Kim. Sa wakas, natanto ni Sian Woo na gaganapin ni Kalihim Kim ang susi sa kaso ng kanyang ina. Agad siyang nagtakda upang hanapin ang Kalihim Kim para sa paglilinaw. Inamin ni Kalihim Kim na siya ay si Namhil na nagpapaliwanag kay Sian Woo kung bakit binago niya ang kanyang pangalan. Nabanggit niya na ipinadala siya sa ibang bansa para sa karagdagang pag-aaral kasama ang suporta ng vice-chairman at ngayon ay naging kanyang mahalagang katulong. Sinabi ni Kalihim Kim na ginawa niya ito dahil sa pasasalamat, ngunit inangkin niya na hindi na alam ang iba pa. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ni Sian Woo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga instincts na itinatago ng Kalihim Kim ang katotohanan. Sa katotohanan, nasaksihan ni Kalihim Kim ang proseso ng si Vice Chairman na pumatay sa ina ni Sian Woo. Upang ipakita ang kanyang katapatan, pinatay pa niya ang namamatay na ina ni Sian Woo.
Una siyang naniniwala na kung siya ay naging kapaki-pakinabang makukuha niya ang pagkilala sa ama. Ngunit sa hindi inaasahan ang vice-presidente ay pinanatili ang kalihim na si Kim sa tabi niya upang magkaroon lamang ng isang tao na gumawa ng mga maling bagay para sa kanya. Ngayon natatakot na ang CNWO ay magpapatuloy sa kanyang pagsisiyasat nais ng vice-chairman na nais ni kalihim Kim na kusang loob na aminin at gawin ang lahat ng sisihin. Nang maglaon na tanto ni kalihim Kim ang malupit na katotohanan na siya ay isang taong ginamit lamang. Tiniis niya ito tulad ng isang walang umiiral na tao sa loob ng 20 taon. Ngunit sa huli itinuturing lamang ng ama na siya ay isang lingkod. Dinurog niya ang larawan ng pamilya ng tatlo sa kanyang mga paa. Natagpuan ni kalihim Kim ang CNWO sa susunod na araw. Lumuhad siya sa harap ng CNWO at sinabing nakita niya ang vice-chairman na pumatay ng ina ni CNWO na may sariling mga mata. Bagaman handa si CNWO hindi pa rin niya matatanggap ang katotohanan na ito. Ang tiyuhin na dati niyang pinagkakatiwalaan at umasa sa labis ay ang pumatay sa kanyang biolohikal na ina. Kailangan niyang gawin ang vice-chairman na magbayad ng parehong presyo. Kahit na hindi siya mapigilan ni Sarah sa oras na ito. Gayunpaman nang si CNWO ay frantically na naghanap para sa vice-chairman na tuklasan niya na ang lalaki ay kumuha ng mga table tasks na natutulog upang wakasan ang kanyang buhay na iwan ang isang tala sa pagpapakamatay na nagkukumpisal sa lahat ng kanyang mga krimen. Hinawakan ni CNWO ang vice-chairman ng kwelyo at sumigaw sa galit. Sa kabutihang palad ang vice-chairman ay naisave pagkatapos ng paggamot sa emerhensya. Ngunit ang higit na pag-iisip ng CNWO tungkol dito mas naramdaman niya na may isang bagay. Bukod sa mga table tasks na natutulog mayroon ding isang bote ng anti-hypertensive na gamot sa mesa. Kung may gustong mamatay bakit nila aalagaan ang kanilang kalusugan? Kaya hiningi ni CNWO ang Officer Kwang Gi. Matapos mag-imbestiga nalaman nila na ang asukal sa dugo ng vice-chairman ay naglalaman ng anti-hypertensive na gamot. Ipinahiwatig nito na ang vice-chairman ay hindi iniwan ang mundong ito sa kanyang sarili ngunit pinatay. Inatasan ni CNWO na si Kwang Gi na muling mabigyan ng katotohanan ang katotohanan sa likod ng kaso ng kanyang ina mula 20 taon na ang nakalilipas at sinasadya niyang tumagas ng impormasyon kay kalihim Kim. Mula sa kanyang saloobin naramdaman ni CNWO na talagang may mali kay kalihim Kim. Pagkatapos ay inutusan ni CNWO si kalihim Hong na lihim na ipasok ang tanggapan ni kalihim Kim upang mangolekta ng isang sample ng buhok para sa pagsubok sa DNA. Sinabi rin niya kay Secretary Hong na sadyang iwanan ang mga pahiwatig. Sa ganitong paraan kung si kalihim Kim ang pumatay malamang na ibunyag niya ang kanyang mga kahinaan. Upang magaan ang kalooban ni CNWO nagpa siya ang lahat na mag-camping. Sa sandaling ito tumawag si Kwang Gi at naisip ni CNWO na mayroong isang bagong pag-unlad sa kaso kaya hiniling niya kay Jinmo na sumali sa kanya upang sagutin ang tawag. Bigla lumitaw ang isang lalaki na nakasuot ng itim. Mukhang isang propesyonal na mamamatay tao. Sa kabutihang palad ang CNWO at Jinmo ay nagsanay din sa ilang mga kasanayan sa labanan. Pagkatapos nito ang tatlo sa kanila ay nagsimulang lumaban. Si Sarah noon gamit ang kanyang superhuman vision ay nakita ang eksena. Tulad ng malapit na siyang magmadali upang tumulong napansin niya ang kalihim na si Kim sa pamamagitan ng teleskopyo. Sa sandaling iyon nang magkita ang kanilang mga mata na pagtanto ni Sarah na mayroon talaga siyang isang berdeng mata. Nag-trigger ito ng hindi malinaw na mga alaala sa pagkabata. Nabigyang nasaksihan ni Sarah si Secretary Kim murder CNWO noong bata pa siya. Samantala sina CNWO at Jinmo ay nahihirapan na palayasin ang mamamatay tao ngunit sa kabutihang palad si Kwang Gi ay dumating lamang sa oras. Naririnig ang alarma kapwa ang mamamatay tao at kalihim na si Kim ay mabilis na tumakas sa eksena. Sa sandaling kumalma sila isinalaysay ni Sarah ang lahat ng naalala niya sa grupo na ipinahayag ang kanyang panghihinayang sa hindi pagsugod upang mailigtas ang ina ni CNWO. Dahil sa emosyonal na kawalang tatag ni Sarah ibinalik siya sa lihim na base habang ang iba ay nagmadali sa bahay ni kalihim Kim upang mahuli siya. Gayunpaman pagdating nila nalaman nila na ang bahay ni kalihim Kim ay walang laman na walang bakas sa kanya doon. Ito ay lumiliko na siya ay lumusot sa lihim na base na nagpaplano na patayin si Sarah. Pagkatapos wala ng mga saksi sa mundo.
Hinigpitan niya ang pagkakahawak niya sa leeg ni Sarah hanggang sa siya ay nasaktan. Sinabi ni Sarah na sinabi niya sa lahat ang katotohanan. Anuman ang ginawa niya ay walang silbi. Biglang tumigil si Kalihim Kim. Nagpasya siyang makidnap si Sarah na banta ang Sian-woo. Kung makitungo siya sa 2 tao ng sabay-sabay wala nang mag-alala. Tinawag niya si Sian-woo at sinabi kay Sarah na nasa kamay siya. Kung nais niyang iligtas si Sarah dapat siyang pumunta sa pulong nang hindi dinadala ang sinuman. Kung hindi man hindi mapapanatili ni Sarah ang kanyang buhay. Para sa kaligtasan ni Sarah si Sian-woo ay walang pagpipilian kundi sumunod. Gayunpaman pagdating sa itinalagang lugar walang nahanap na Sian-woo si Sarah. Nagpunta siya sa isang galit at agad na sisingilan kay Secretary Kim. Parang ang tagumpay ay maaabot. Ngunit bigla itinaas ni Kalihim Kim ang isang remote control na kumikinang na pula. Hinayla ni Sian-woo ang kanyang kamao sa sorpresa. Pagkatapos ay hinayla ni Kalihim Kim ang kanyang mobile phone na nagpapakita ng isang imahe ng isang bomba na nakakabit kay Sarah. Banta niya si Sian-woo na huwag kumilos ng walang tigil babala na kung ginawa niya ang babaeng mahal niya ay mamamatay doon. Tumayo pa rin si Sian-woo na pinapayagan si Kalihim Kim na hampasin siya. Matapos masiyahan ang kanyang pagsalakay hiniling ni Kalihim Kim na lumuhad si Sian-woo at humiling pa sa kanya. Habang pinapanood niya si Sian-woo na lumuhad sa harap niya hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan at nakipagngiti. Sa kabilang panig si Sarah ay nakatali sa isang upuan. Ginamit niya ang kanyang super sight upang mag-navigate patungo sa dingding ngunit sa kasamaang palad ay nakulong siya at naging dahilan upang mahulog ang takip ng bomba. Samantala na itala ni Kalihim Kim smugly kung paano niya pinatay ang ina ni Sian-woo. Hindi na ito madadala na walan ng kontrol si Sian-woo at sisingilan sa kanya. Ang dahilan kung bakit ginawa ni Kalihim Kim ang lahat ng ito ay hindi nagseselos para sa kaligayahan na si Sian-woo. Tulad ng malapit na itapon ni Sian-woo ang isa pang suntok sinipa siya ni Kalihim Kim at sinimulang mabulok siya ng mahigpit. Habang nagpupumilit si Sian-woo na huminga hinawakan ni Sarah ang isang kawali at sinaktan ang kalihim na si Kim sa ulo. Ito ay naging pinamamahalaang niya upang i-cut ang mga lubid sa pamamagitan ng pag-rub sa kanila laban sa dingding. Pagkatapos gamit ang isang salamin at ang kakayahang makita sa pamamagitan ng mga bagay ligtas na disarmed ni Sarah ang bomba sa oras lamang at nagmadali upang mailigtas ang Sian-woo. Sa wakas ay nakuha si Kalihim Kim. Niyakap ng mahigpit sina Sian-woo at Sarah. Matapos ang 20 taon sa wakas ay nahuli niya ang tunay na salarin sa likod ng pagkamatay ng kanyang ina. Ngayon ang buhay ni Sian-woo ay lumitaw ng isang babaeng karapat-dapat sa kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Binigyan niya si Sarah ng kwintas. Ang kwintas na ito ay ang kanyang pinakamahalagang bagay dahil ibinigay ito sa kanya ng kanyang ina. Si Sarah ay labis na naantig sa pagkilos na ito. Dinala ni Sian-woo si Sarah sa libingan ng kanyang mga magulang sinabi sa kanila na ito ang kanyang asawa sa hinaharap may kumpiyansa na sinabi na ang dalawa sa kanila ay tiyak na magiging masaya magpakailanman. Matapos ang 20 taon si Sian-woo ay nagkaroon ng kanyang unang bakasyon at pagkatapos ay siya at si Sarah ay nanirahan ng maligaya kailanman.